Thea, nakatulala ka dyan. Untad kay Thea Liz o Thea ng pinsan at matalik na kaibigang si Artemis. Mula sa bunsong kapatid na si Therese at sa asawa nitong si Franco na pinagmamasdan niya, bumaling si Thea kay Artemis na siyang kasama niya sa mesa. Hindi lang ako makapaniwala na talagang may asawa na si Therese. Anya sa pinsan. Kasalukuyan silang nasa reception ng church wedding ng kanyang bunsong kapatid na si Therese. Ikalawang kasal na yon ng kapatid sa asawang si Franco. Nauunang magpakasal ang mga ito 5 buwan ng nakararaan ay silang pamilya lamang ang dumalo. Sa pagkakataong yun, kulang 300 katao ang imbitado sa kasal ng bunsong kapatid. Naunahan pa tayo ng kapatid mo. Nakangising wika ni Artemis. Kasing edad ni Thea ang pinsang si Artemis. Pareho silang mas matanda ng 3 taon sa bunsong kapatid niyang si Therese. Pangalawa si Thea Liz sa 3 anak ng mag-asawang Sidney Vallejo at Theodore Olivares. Panganay ang kuya Teddy niya at bunso naman si Therese. Pareho nang may mga asawa ang 2 kapatid. Tanging si Thea na lamang ang single. By the way, hindi ko pala nasasabi sa'yo pero nagkita kami ng gagong ex-boyfriend mo kahapon. Nakasabay ko siya sa Mactan Airport. Piloto na pala siya ng Air Philippines. Ani Artemis. Umasim ang mukha niya sa sinabi ng pinsan. Ang tinutukoy nito ay ang dati niyang nobyo na si Michael. Ay nako, wag mo na nga mabanggit-banggit sa akin ng user na lalaking yan, Artemis. Nasisira ang mood ko. Nakilala ni Thea ang dating nobyong si Michael sa isang bar. Agad itong nagpahayag ng interes sa kanya at masugid na nanligaw hanggang sasagutin niya ito. Subalit 2 buwan lamang ang itinagal ng relasyon nila dahil agad niyang natuklasan ang panloloko nito. Niligawan siya ng binata kahit na may nobya pa ito at inamin sa kanya ng lalaki na niligawan lang siya nito upang makapasok itong piloto sa airline company na pag-aari ng pamilya niya, ang Vallejo Airlines. Mabuti na lang, agad niyang natuklasan ang panloloko ng lalaki. Ipinagpasalamat rin niya na hindi niya naipakilala si Michael sa kanyang pamilya. Hindi kasi siya nagkaroon ng pagkakataon dahil madalas na nasa ibang bansa ang kanyang mga magulang. It's been a month since you broke up with him. Huwag mo sabihin hindi ka pa nakaka-move on. Akala ko ba hindi mo naman gaano minahal ang lalaking yun? Ani Artemis. I'm already over him, Artemis. Ayoko lang siyang pag-usapan, lalo na't nandito tayo sa kasal ng kapatid ko. Alright, fine. I will never mention him again. Ang mabuti pa, ba't di mo nalang lapitan yung lalaki sa kaliwa natin na kanina patingin ng tingin sa'yo? Gwapo, Thea. I heard he's a pilot. Pasimpleng tumingin si Thea sa lalaking sinasabi ng pinsan. Gwapo nga ito, subalit wala siyang interes na makipagkilala rito. Ayoko muna sa mga piloto, Artemis. Maghanap tayo ng hindi piloto? Wala ako sa mood makipagkilala sa kahit na kaninong lalaki ngayon. Walang ganang sagot niya. Sa tuwing may nakikilala siyang lalaki ay naaalala lang niya ang panloloko ng dating nobyo. Alright, fine. Let's just join the oldies. Nakangusong wika ng pinsan. Bumuntong hininga si Thea at nagpatianod kay Artemis patungo sa mesa ng mga magulang nila. Ilang oras ang nakalipas ay naubos ang mga bisita sa malawak na bulwagang yun ng hotel. 8:00 ng gabi nang magpaalam si Thea sa pamilya. Ingat kayo sa flight niyo ni Papa. Wika ni Thea sa kanyang inang si Sydney. Ito lang ang kausap niya dahil abala ang ama sa pakikipag-usap sa kanyang tito Cairo. Salamat, Iha. Take her on your way home too. Wika ng ina. Thanks, Ma. Kinabukasan ng flight ng mga magulang patungo sa Europe. Kasabay ng mga itong aalis ang bunsong kapatid na si Therese at asawang si Franco. Dating CEO ang inang si Sydney ng airline company nila. Simula nang magretiro ito at palitan ng kuya Teddy niya sa posisyon, ay nawili ang ina sa pagbabakasyon sa ibang bansa kasama ang kanyang ama. May sariling condo unit si Thea na inuuwian. Nang nakapagtrabaho na kasi siya, ay bumukod na siya sa mga magulang. Sa kasalukuyan ay marketing director si Thea sa airline company nila. Ilang sandali pa ay lula na si Thea ng kotse niya. Subalit sa halip na dumiretso ng uwi, inihinto siya ng sasakyan sa nadaan ng bar. Ay, kasalanan na lintik na Michael na yun kung bakit kailangan ko ng alak ngayon. Wika ni Thea habang pinagmamasdan ang baso ng alak na nasa harap. Tulad ng sinabi niya sa pinsan, hindi naman malalim ang naging damdamin niya kay Michael. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ng pride niya na naloko siya ng lalaki. I swear, hindi na ako magpapaloko ulit sa mga lalaking yan.
Tila nangangakong wika ni Thea sa sarili bago nilagok ang alak na nasa harap niya. Samantala, sa isang bahagi ng bar kung saan naroon si Thea, kausap ni Santiago o Santi ang kanyang pinsang si Miguel. Nakipagkita si Santi sa pinsan ng gabing yun matapos nitong ipaalam na nasa Maynila ito para sa isang doctor's conference. Isang surgeon ng pinsan at nakabase ito sa Cebu kung saan naroon ang pamilya nila. Santi, wala ka bang balak na umuwi ng Cebu? Tanong ni Miguel. I don't want to face Lolo, Miguel. Besides, I'm fine here in Manila. Sagot niya sa pinsan. Sa Cebu ipinanganak at lumaki si Santi. Apo siya ng business tycoon na si Santiago Lorenzo Jimenez, isa sa mga pinakamayamang negosyante sa Cebu at sa buong Visayas region. Bukod sa malaking pharmaceutical company na pag-aari ng matanda, maraming pag-aaring lupain ng abuelo sa buong probinsya. Maagang pumanaw ang mga magulang ni Santi kaya ang lolo Santiago niya ang nagpalaki sa kanya. Siya ang panganay na apo nito, kaya sa 3 apo nito ay siya ang hinubog ng matanda upang maging susunod na CEO ng kumpanya. Subalit 4 na taon na nakararaan ay tinakasan ni Santi ang responsibilidad sa kumpanya. Umalis siya ng Cebu at nagpunta ng Maynila upang magsimula ng bagong buhay doon. It's been 5 years, Santi. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa napapatawad ng lolo mo sa ginawa niya sa inyo ni Katarina noon? Ani Miguel. Matagal ko nang napatawad si lolo sa ginawa niya. Nakamove on na ako kay Katarina bago ba ako umalis ng Cebu. So me not going back to Cebu has nothing to do with what lolo did to me and Katarina before. It's about me following what I really want in life, Miguel. Seryosong wika ni Santi sa pinsan. Dating nobya ni Santi si Katarina. 5 taon na nakararaan na makipaghiwalay sa kanya ang dalaga at magtungo sa ibang bansa. Subalit ilang buwan matapos silang maghiwalay ni Katarina, natuklasan ni Santi na inutusan lang ng lolo niya ang dalaga na hiwalayan siya. Ayon sa matanda, ginawa nito yon dahil hindi nito gusto ang dalaga para sa kanya. Anak lang kasi si Katarina ng dating trabahador nila sa kumpanya. Umalis si Santi ng Cebu at nagpunta ng Maynila upang tuparin ang pangarap na maging isang piloto. Bata pa lang siya ay pangarap na niyang maging isang piloto. Subalit kinalimutan niya ang pangarap na yon dahil alam niyang siya ang inaasahan ng abuelo na magmamahala sa kumpanya nila. Pero nang matuklasan niya ang ginawang pagmamanipula ng abuelo sa relasyon niya, natauhan si Santi. Hindi niya gustong mabuhay na lagi na lamang sinusunod at pinapaluguran ang gusto ng matanda. Hindi niya pala kayang patuloy na isakripisyo ang pangarap niya para sa ikasisiyan ng abuelo. Santi wanted to live his own life. He wanted to do things that would make him truly happy. And so, he fled Cebu and started a new life in Manila. Sa kasalukuyan, isa na siyang commercial pilot sa pinakamalaking airline company sa bansa, ang Vallejo Airlines. Fine, I get it, Santi. Your life is already here in Manila, pero hindi mo man lang ba magawang bisitahin si Lolo sa Cebu? Lolo's just a proud man, but I'm sure he misses you, Santi. Bumuntong hininga si Santi. I went to Cebu last year, Miguel. Pinuntahan ko si Lolo sa mansyon. Pero nagtalo lang kami kaya bumalik din agad ako ng Maynila. 1 taon nang nakaraan nang matupad ni Santi ang pangarap na maging piloto, ay umuwi siya ng Cebu upang subukang makipag-ayos sa abuelo. Subalit insulto ang natanggap niya mula sa matanda. Ininsulto nito at minaliit ang bagong propesyon niya. Para sa matanda, paglalaro lang ang ginagawa ni Santi sa buhay. Labis na nasaktan ng binata sa pang-iinsultong yun. Kaya pagkatapos niyon ay hindi na siya nagpakita pa sa abuelo. Really? Hindi ko alam yan. Ani Miguel. Nasa medical mission ka nun sa Davao. I'm sure Lolo doesn't mean to insult you, Santi. Hindi lang siguro niya matanggap na ipinagpalit mo ang marangyang buhay sa Cebu para maging isang piloto. Kasabay ng pag-alis ni Santi sa Cebu, ay iniwan niya rin ang marangyang buhay na kinagisnan. Sa kasalukuyan ay nakatira siya sa isang 1-bedroom apartment sa Maynila. Mula sa isang mamahaling SUV ay second-hand kotse na ang minamaneho niya. But really, Santi, I still can't imagine you living in that tiny apartment of yours. I told you can stay in my condo here in Manila. Hindi mo kailangan magtiis sa maliit na apartment mo. Wika pa ni Miguel. I'm fine in my apartment, Miguel. Sagot niya. Gaya ng pinsan, meron ding sariling condo unit si Santi dito sa Maynila. Subalit dahil galing yun sa abuelo niya, ay mas pinili niyang umupo ng apartment kaysa tumira doon. Kahit na malaki-laki na ang kita ni Santi bilang isang first officer pilot,
Hindi niya piniling umalis sa apartment na 4 na taon na niya tinutuluyan. Bukod sa komportable na siya roon, ay napalapit na rin siya sa kanyang matandang landlady. Masyado ka ring ma-pride, Santi. Pareho talaga kayo ni Lolo. Iiling-iling na wika ni Miguel. Good to know, hindi lang pangalan niya nakuha ko sa kanya. Pabiro lang nasagot niya na ikinatawa ng pinsan. Ilang sandali pa sila nag-usap bago nagpaalam sa kanya si Miguel. I have to go, Santi. Maaga pa ako bukas. Ikaw? Mauna ka na, Miguel. I'll stay here for a while. Wala naman akong trabaho bukas eh. Anya rito. May bala ka pa yatang mababae kaya ayaw mo pang umuwi. Nakangising tukso nito. Shut up. You know I don't do casual relationships. I just want to sober up before I go home. Sa loob ng 4 na taon ni Santi sa Maynila ay hindi siya nagkaroon ng nobya. Tulad ng sinabi niya sa pinsan, hindi siya mahilig sa casual relationships. Kaya nga tangi si Katarina pa lamang ang naging nobya niya. 3 taon nang itinagal ng relasyon nila ng dating nobya. Matagal nang wala na sa puso ni Santi ang dalaga, hindi siya nagkaroon ng bagong karelasyon dahil wala yun sa prioridad niya sa mga nagdaang taon. Isa pa yung wala siyang nakilalang babae na nakakuha ng interes niya. Pag-alis ni Miguel ay nagpasya si Santi na magtungo sa bar counter para manghingi ng tubig. Hindi gaya ng pinsan, may dala siyang sasakyan kaya gusto niyang magpahulas muna bago umuwi. Subalit pagdating sa counter, naabutan niyang abala ang bartender sa pakikipagtalo sa isang babaeng customer. Miss, kanina mo pa hinahalugog yung bag mo. Magbabayad ka ba o ano? Tila napipikong tanong ng babaeng bartender sa customer na kaharap nito. I told you magbabayad ako. Hindi ko tatakasan tong mga ininom ko. 4,000 pesos is nothing for me. Kaya kong ang bilhin tong bar nyo. I just couldn't find my damn wallet. Sagot naman ng babae sa bartender bago itinuloy ang paghahalughog sa handbag na hawak nito. Damn it, I really can't find my damn wallet. I can't even contact my cousin because my phone is dead. Pagpapatuloy na litanya ng babae bago muling nag-angat ng tingin. Where's the owner of this club? Makikipag-usap na lang ako sa kanya. Pinagmasdan ni Santi ang babae. Tila may dinaluhan itong formal na pagtitipon sa ayos nito. The woman was wearing a green dress that perfectly hugged her curves, and she looked stunning in it. Mahaba ang itim at alon-alon nitong buhok. Maliit ang hugis pusong muka, matangos ang ilong, manipis ang mapulang mga labi. Wala dito ang owner ng bar, miss. Ako ang manager, at kung hindi ka talaga magbabayad, magtatawag na ako ng pulis. Anang bartender. What? Ipapakulong niyo ako dahil lang sa 4,000 pesos? Are you crazy? Sarkastikong sagot ng babae. Bago pa makasagot ang bartender ay dinukot na ni Santi ang wallet sa bulsa. Kumuha siya ng 5,000 at inilabag sa bar counter. Here, ako na magbabayad sa ininom niya. Yung sukli, 2 basong tubig na lang. Anya sa bartender na sandaling natigilan bago tumango sa kanya. Agad naman nagbaling ang tingin sa kanya ang lasing na babae. Hey, do I know you, mister? Magkakilala ba tayo? May pagtatakang tanong nito. Nakakunot ang noo nito habang pinagmamasdan siya. Nagtama ang mga mata nila. Habang nakatingin si Santi sa kulay tsokolating mga mata ng babae, bigla ay tila may nagwala sa loob ng dibdib niya. Hey, I'm asking you, do you know me? Kasi ako hindi kita kilala. Untag ng babae na ngayon ay nakaduro na sa kanya. Napalunok si Santi. Yun yata ang unang beses na kinabahan siya sa harap ng isang lasing na babae. No, we don't know each other, miss. Hindi kita kilala. Sagot ni Santi. At kung nakilala na niya ang babaeng ito noon, imposibleng makalimutan niya ang mukha nito. Huwag mo sabihin tinamaan ka sa lasing na babaeng to, Santi. Ani sa kanya ng isang bahagi ng isip. Then, why did you pay for my drinks, mister? Naliliit ang mga matang tanong nito. I helped just because you obviously needed help. Inilapit niya sa babae ang baso ng tubig na inilapag ng bartender. You're obviously drunk, so please have some water. May pagdududang tiningnan nito ang baso ng tubig bago ibinalik ang tingin sa kanya. I don't accept drinks from strangers, especially men like you. Malay ko ba kung may masamang balak ka sa akin? I understand why you're being careful, but I assure you, miss, I'm not planning anything against you. Hindi kita tinulungan para lang gawan ng masama. Nag-angat ito ng kilay. Sa tingin mo maniniwala ako? Wala namang lalaki na umaamin agad na manloloko sila.
Kumunot ang noo niya. Hey, may nanloko ba sa'yo, miss? Pagkak itong natawa, hawak ang baso ng inumin. Meron. Yung walang yakong ex-boyfriend. Akala ko seryoso sa akin. Gusto lang pala akong gamitin ng lintik na lalaking yun. Ang masaklap, may girlfriend pala ang walang yan nang ligawan niya ako. Imagine that. Kaya ka naglasing ngayon? Medyo. Hindi ko kasi matanggap na nagpaloko ako sa lalaking yun. I hate him. And I hate myself for letting him fool me. Miss, hindi mo kasalanan na niloko ka ng lalaking yun. It's not right to blame yourself. Ikaw ang ginawa ng masama. Ikaw ang biktima. Kaya hindi mo na dapat pinaparusahan ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman gustong mangyari sa'yo. Napatitig sa kanya ang babae. Ilang sandaling nakaawang ang mga labi nito bago ito lumunok at tumango. Thank you, mister. You're welcome. Thanks also for paying for my drinks. I'll go ahead. Uuwi na ako. Paalam nito. Kinuha nito ang handbag at tumayo. Naiwan si Santi sa bar counter habang nakasunod ang tingin sa babae. Agad siyang napatayuan nang makita niyang bumuway ang lakad nito. Bago pa mapigilan ni Santi ang sarili ay sinundan na niya ang babae. Teka, miss. Humarap to sa kanya. What? Bakit nakasunod ka sa akin? Gusto ko lang itanong kung paano ka uuwi. You're obviously drunk. May dala akong sasakyan. Napaawang ang mga labi niya. Hindi ka pwedeng magmaneho. Lasing ka. Mas mabuting mag-taxi ka na lang. Nawawala nga ang wallet ko, di ba? Wala akong pambayad ng taxi. Sasabihin sana ni Santi na siya na magbabayad ng pamasahe nito. Ngunit natigilan siya at nag-alala dahil mag-isa itong sasakay sa taxi. Kung ganoon, ihahatid na lang kita. Deklara niya. Nag-angat ng kilay ang babae. Akma itong sasagot nang sapuhin ito ang bibig at nagmamadaling tumakbo palabas ng bar. Sinundan ni Santi ang babae. Naabutan niya itong sumusuka sa parking lot. Lumapit siya sa babae para hawakan ng mahabang buhok nito. I hope it's okay. Baka masukahan mong buhok mo kapag hindi ko hinawakan. Walang imik ang babae hanggang sa matapos nitong ilabas ang laman ng tiyan. Okay ka lang, miss? Tanong ni Santi nang umayos ito ng tayo. Binitiwan niya ang buhok nito, subalit ito naman ang tila hinang-hinang napahawak sa braso niya. Hey, mister. Gusto ko nang umuwi. I wanna sleep so bad. Nakikiusap na wika nito sa kanya. Bumuntong hininga siya. Okay, ako na maghahatid sa'yo. Sabihin mo na lang sa akin kung saan ang address mo. Sa namumungay ng mga mata ay tiningnan siya nito. Hindi mo ako gagawa ng masama? Hindi, miss. Hindi ako masamang tao. I just wanna help you. Promise? Bigla ay gustong mangiti ni Santi. Subalit sa halip na gawin yon ay tumikhim siya at itinaas ang isang kamay. I swear, wala akong gagawing masama sa'yo. Kinigat nito ang ibabang labi, pagkatapos ay tumango. Okay, kapag may ginawa kang masama, tandaan mo na hahanapin kita at ipapakulong. I swear, I won't let you get away from it. Hahantingin kita kahit saan ka magtago. May pagbabantang sambit nito. Don't worry, wala akong gagawing masama sa'yo. I promise. Good. Come on, doon na tayo sa kotse ko. Yayan ni Santi dito at maingat itong iginiya sa sasakyan niya. Pagpasok niya sa driver's seat, sa halip na paandarin ng sasakyan, ay namalaya niya ang sariling nakatitig sa babae. Ngayon lang niya napansin ang maliit nitong nunal sa mukha sa ilalim ng mga mata. Hindi niya alam kung paano ang simpleng nunal na yon ay nakadagdag sa ganda nito. Hey, bakit nakatingin ka sa akin? Hindi ba tayo aalis? Nakaangat ang kilay na tanong ng babae. Nag-init ang ulo ng tenga ni Santi. Heto na, alis na, miss. Mag-seatbelt ka na para makaalis na tayo. Inalis niya ang tingin sa babae at pinaandar ang sasakyan. Hindi na muli pang ibinalik ni Santi ang mga mata sa katabi. Miss, saan pala kita ihahatid? Tanong niya. Nang wala siyang marinig na sagot, ay saka lamang niya sinulyapan ng babae. Natigilan siya nang makitang tulog na ito. Hey, miss. Wala siyang makuhang reaksyon mula sa babae kaya napilitan siyang ihinto ang sasakyan sa gilid ng kasada. Miss, you have to wake up. Hindi ko alam kung saan kita ihahatid. Mahinang sambit niya. Bahagya niyang tinapik-tapik ang braso nito upang magising to. Subalit isang ungo lamang ang isinagot nito sa kanya. Shut up. Let me sleep. Huwag kang bastos. Paungol at may halong iritasyong sagot nito. Miss, kapag hindi ka gumising, hindi ko alam kung saan kita ihahatid. Napapabuntong hiningang sagot niya.
Subalit isang malakas na hilik lamang ang isinugot ng babae. Sige ka, miss. Iuwi kita sa apartment ko kapag hindi ka gumising dyan. Pabirong pagbabanta niya, subalit hindi natinag ang babae. Nanatili lamang itong natihilik sa tabi niya. Paano ko malalaman ang address ng babae to kung nawawala ang wallet niya? Kapag ginising ko naman to, baka bigla naman ako sapakin. Wika ni Santi sa isip. Dahil hindi nga nagising ang babae, sa huli ay napilitan siya na dalhin ito sa apartment niya. Sa buong biyahe nila ay hindi nagising ang babae. Kahit nang buhatin niya ito papasok sa apartment niya ay nanatili itong tulog. Mahirap ka palang malasing, miss. Hindi ka basta-basta nagigising. Sa susunod, hindi ka dapat umiinom sa labas ng mag-isa. Baka kung mapano ka. Pumapalatak na wika niya nang ibaba niya ang babae sa kama niya. Maingat niyang inalis ang sapatos nito. Pagkatapos niya yung ilapag sa ibaba ng kama ay pinagmasdan niya ang natutulog na babae. Habang lalo niya itong pinagmamasdan ay lalo itong gumaganda. Mukha itong anghel sa gitna ng kama. Ano na, Santi? Panonoorin mo na lang bang matulog ang babaeng yan magdamag? Kastigo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Nag-init ang mukha ni Santi. Tumikhim siya at tinakpan ng kumot ang katawan ng babae. Good night, miss. Matulog ka sana ng mahimbing. Pagdating sa pinto ng silid ay isang beses pa niya itong pinagmasdan bago ito iniwang mag-isa roon. Nang gabing yon ay pinagkasya ni Santi ang sarili sa sofa bed sa sala ng kanyang maliit na apartment. Samantala, kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Thea nang magising siya sa hindi pamilyar na silid. Oh my God! Kaninong kwarto to? Nagpapanik na tanong niya sa sarili. Sa kabila ng masakit na ulo, ay pilit niyang inalala ang nangyari ng nagdaang gabi. Oh God! What have I done last night? Paungol na sambit niya nang bumalik sa kanya ang mga ginawa kagabi. Huli niyang naalala ay sumama siya at pumayag magpahatid sa lalaking nagbayad ng mga ininom niya sa bar. Sabi niya ihahatid niya ako, pero bakit wala ako sa kondo ko? Tanong niya sa sarili. Kinakabahang ibinaba ni Thea ang tingin sa katawan. Nakahiga siya ng maluwag nang makitang suot pa niya ang dress na suot mula sa kasal ng kapatid. Bukod sa ulo niya, ay wala ring iba pang masakit sa kanya. Mukhang hindi naman niya ako pinagsamantalahan. Okay, good. Wika niya sa sarili. Kinuha niya ang bag na nasa ibaba ng kama at hinanap ang cellphone. Napangiwi siya nang maalalang kagabi pa walang baterya yon. Sa huli ay maingat siyang lumabas ng silid. Bumungad sa kanya ang hindi kalakihang sala. Sa gitna niyon ay may sofa kung saan naroon ang lalaking sinamahan niya kagabi. Natutulog ito roon. Bakit dito siya natutulog? Wala bang ibang kwarto tong bahay niya? Mahinang tanong ni Thea sa sarili. Iginala niya ang tingin sa paligid. Doon niya napagtanto na maliit lang ang unit na pinagdalhan sa kanya ng lalaki. Isa lang ang silid. Mula sa pwesto niya ay tanaw na niya ang maliit na kusina at dining area. Hindi niya ako ginawa ng masama kagabi. Ibig sabihin, hindi siya masamang tao. Kaya pwede naman siguro ako magbanyo bago ako umalis. Wika niya sa sarili habang nakatingin sa natutulog pang lalaki. Subalit bago pa siya makagalaw para lagpasan ito, ay isang itim na pusa na hindi niya alam kung saan galing ang tumalon sa katawan ng lalaki. Sa gulat ni Thea ay napatili siya at napahawak sa malapit na estante. Gumalaw naman ang lalaki. Tila nagulat rin ito kaya nahulog ito mula sa sofa. Hey, okay ka lang, mister? Napasinghap na tanong ni Thea. Akma siyang lalapit sa lalaki nang bumaling ito sa kanya. Tipid itong umiti habang hawak ang batok. Hi, miss. Okay lang ako. Gising ka na pala. Itinuro niya ang itim na pusa na siya na ngayong nakahiga sa sofa. Sorry sa pagsigaw ko. Nagulat kasi ako dahil dyan sa pusa. Ibinaling ni Santi ang tingin sa pusa. Oh, ikaw pala may kasalanan, Katie. Ginulat mo ang bisita natin. Katie ang pangalan ng pusa? Napakurap na tanong niya. Ngumiti ito at dinampot ang itim na pusa. Oo, Katie ang pangalan niya. Pasensya na kung nagulat ka sa kanya. Pasensya na rin kung naunahan mo ako ng gising. Napalunok si Thea habang nakatingin sa lalaki. Hindi niya may kakailang gwapo ang kaharap. May kahabaan ng bahagyang kulot nitong buhok. Malalim ang mga mata nito at tila kumikislap kapag humingiti. Matangos ang ilong, mapula ang mga labi. Lalo pang nakadagdag sa kagwapuhan nito ang 5 o'clock shadow na hindi pa naaahit. Bigla ay nahiya si Thea sa ayos niya. Mabuti na lang at pinasadahan niya ng daliri ang buhok bago lumabas ng silid.
May isasagad pa ba yung kahihiyan mo kung nakita ka na niyang naglasing at nasuka kagabi? Anong isang bahagi ng isip ng dalaga? Bakit nandito ako sa bahay mo, mister? Sabi mo kagabi, ihatid mo ako, di ba? Tanong ni Thea. Oh, about that. Pasensya na, wala akong choice kagabi kundi ang iuwi ka dito sa apartment ko. Nakatulog ka kagabi sa sasakyan. Sinubukan kitang gisingin pero hindi ka magising-gising eh. Ngumuso siya at tumango. Alam niya sa sarili niya na mahirap siya gisingin kapag lasing. Don't worry, miss. Wala akong ginawang masama sa'yo. Hindi kita pinagsamantalahan. Isa lang ang kwarto ng apartment ko kaya dito ako sa sofa natulog. Hindi ko rin ginalaw ang gamit mo. Pagpapatuloy nito. Tipid siyang tumango at ngumiti. It's okay. Alam kong wala kang ginawa sa akin. My name is Thea Liz, by the way. But you can just call me Thea. Nabigla si Thea sa biglaang pagpapakilala niya sa lalaki. Hindi rin niya maintindihan kung bakit magaan ang loob niya rito kahit na malinaw na estranghero ito. I'm Santi. It's a pleasure to meet you, Thea. Nakangiting pakilala ng kaharap. Muntik na siyang matulala sa ngiting ibinigay ng lalaki. Mabuti ay mabilis siyang natauhan. Same here, Santi. Anyway, I think I'll go ahead. Salamat sa tulong mo at pasensya na sa abala. Uuwi ka na? Pero nawala ang wallet mo, hindi ba? Ihahatid na kita. Nakagat niya ang ibabang labi nang maalala ang sitwasyon niya. Pero masyado na kitang naabala. It's okay. I insist on driving you home. Sigurado ka? Nakangiti itong tumango. Oo naman. Just give me a few minutes. Magkape ka na rin muna. Ngumuso siya. Total ay masakit ang ulo niya sa hangover ay hindi na niya ito nagawang tanggihan. Well, kung okay lang sa'yo, I guess a coffee would be fine. Sige, maupo ka muna. Hinaplos nito ang hawak na pusa at ibinaba sa sahig. Huwag ka matakot dito kay Katie. Mabait to, makulit lang. Hindi naman ako takot sa pusa. Nagulat lang ako kanina. Habang gumagawa si Santi ng kape ay nagbanyo si Thea. Naglinis siya ng katawan. Ginamit rin niya ang spare toothbrush na naroon. Paglabas ng dalaga, mayroon ng 2 tasa ng kape sa mesa. May tinapay din doon at butter. Magkape na tayo. Bumili rin ako ng tinapay sa labas. Mainit pa. Nakangiting anyaya ni Santi. Thank you. Pandesal ba to? Anya habang nakatingin sa tinapay na nasa mesa. Oo, pandesal. Hindi ka ba kumakain yan? Pasensya na. Walang kwasan sa bakery na malapit. No, kumakain ako ng pandesal. Hindi lang madalas. Sagot niya at kumuha ng isang pirasong pandesal. Isinawsaw niya yun sa kape bago kinagatan. See? Ngumuso ito at tumango. Sorry, akala ko hindi ka pamilyar sa pandesal. Naalala ko kasi yung sinabi mo sa bartender na kaya mong bilhin ng buong bar. Kaya naisip ko na baka mayaman ka. Nag-init ang mukha ni Thea nang maalala ang mga salitang lumabas sa bibig niya kagabi. Yeah, nawawalan ako ng filter kapag nakakainom. I'm sorry about last night ha. I was rude to you. Pinag-isipan pa kita ng masama. Okay lang yun, Thea. Dapat naman talagang hindi ka basta-basta magtitiwala sa taong hindi mo kilala. Pero tama naman ako ng taong pinagkatiwalaan kagabi. Tipid ang ngiting sagot niya. Gumuhit ang ngiti sa labi nito bago sumimsim ng kape. Bago pa mapatitig si Thea sa kaharap, iginala na niya ang tingin sa paligid. Yung pusa mo pala, nasan? Nasa kapitbahay lang yun. Mamaya uuwi yun sa akin. Ikaw lang mag-isa dito sa apartment mo? Oo, pareho na kasing patay ang magulang ko. Yung lolo ko at ibang kamag-anak nasa probinsya, sa Cebu. I'm sorry about your parents. Mahinang sambit niya. It's okay, Thea. Bata pa ako nung mawala sila. Tumango siya. Yung pangalan mo, Santi lang talaga? No, Santi is just my nickname. Santiago talaga ang pangalan ko. Santiago? Yes, Santiago Alonzo. Isinunod kasi ang pangalan ko sa lolo ko. Santiago Lorenzo siya. Nasanay na ang lahat na Santi ang tawag sa akin. Masyado kasing luma yung Santiago. Parang galing sa baul. Bahagya siyang natawa. Ang luma nga. Buti nilang gwapo ka. Nag-init ang mukha ni Thea nang mapagtanto ang sinabi niya. Subalit na wala ang hiya niya nang tumawa ang binata. Oo nga. Pasalamat na lang talaga ako. Gwapo ako kahit papano. Anong gwapo kahit papano? Gwapong-gwapo kaya? Gusto niyang isagot, subalit sa huli ay natawa na lang din siya. Pagkatapos nilang maubos ang kape ay umalis na sila sa apartment nito. Salamat sa kape, Santi. Lalong salamat sa pagtulong mo sa akin kagabi. Wika ni Thea habang nasa biyahe sila.
You're welcome, Thea. Yung kotse mo pala sa parking lot ng bar. Paano mo pala kukunin? Ipapakuha ko na lang mamaya. Tumango ito. Sa susunod, iwasan mo sanang uminom sa labas ng mag-isa lang. Hindi naman ako mahilig uminom, may pinagdaanan lang. Sagot niya. Naalala niyang nabanggit niya rito ang tungkol sa dating nobyo. Bumaling to sa kanya. I hope you'll be okay soon, Thea. Thank you, Santi. Ngumiti siya sa binata. Gumanti ito ng matamis ng ngiti bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Nanatili ang mga mata ni Thea kay Santi habang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso niya. Yun ang unang beses na nag-react ng ganoon ang puso niya sa isang lalaki. Dahil okupado sa kakaibang nararamdaman, ni hindi niya namalayan na nakarating na sila sa gusali kung saan siya nakatira. Santi, may ballpen at papel ka dito sa kotse mo? Namalayan na lamang niya ang sariling tinatanong sa binata. Ballpen lang eh. May kailangan ka bang isulat? Kukunin ko sana ang number mo. Kung wala kang papel, dito mo na lang isulat sa kamay ko. Inilahad niya ang kamay sa lalaki. Ano gagawin mo sa number ko? Nakaangat ang kilay, subalit nangingiting tanong nito. Gusto ko magbayad ng utang kaya kailangan ko number mo. Hindi mo na kailangan magbayad sa akin. Pero pwede mo akong kontakin kapag nakarating ka ng ligtas sa unit mo. Napakurap-kurap siya. Santi, nandito na ako sa condo building ko. I know, pero wala ka pa sa unit mo. Baka mamaya masira ang elevator pag akyat mo. Natawa siya. Okay, kukontakin kita pagdating ko sa unit ko. Magcha-charge agad ako ng phone ko. Humiti ito at kinuha ang kamay niya. Habang sinusulatan nito ang palad niya ay tila may kumikiliti sa dibdib ng dalaga. Thanks, Santi. Mag-ingat ka pa uwi. Sambit niya nang pakawalan nito ang kamay niya. Salamat, Thea. Hinintay niya na makaalis ang sasakyan ng lalaki bago siya pumasok sa gusali. Habang sakay ng elevator, ay nakangiti niyang pinagmasdan ng numero nito sa palad niya. Napalitan lang ng pagtataka ang ngiti niya nang makita niya si Artemis sa labas ng kanyang unit. Laglag ang panga ng pinsan nang bumaling sa kanya. Thea, kaya pala walang sumasagot sa akin, wala ka pala sa unit mo. Tinawagan din kita pero unattended ka. What the hell? Hindi ka ba umuwi kagabi at ganyan pa rin ang ayos mo? Sunod-sunod na tanong ni Artemis. Halata ang pag-aalala. Tumikhim siya. Sorry, kagabi pa deadbat ang cellphone ko. Saan ka galing? Dumaan ako sa bar kagabi. Malakas na suminghap ang pinsan. Nasa akin ang wallet mo. Binigay sa akin ni kuya kay kagabi. Naiwan mo daw sa hotel. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Don't tell me sa bar ka nagpalipas ng gabi dahil hindi ka nakapagbayad. Ang kaya na tinutukoy nito ay ang pinsan niyang si Malakay Vallejo na nakatatandang kapatid ni Artemis. Hindi ako sa bar nagpalipas ng gabi. May lalaking tumulong sa akin. Anyat ikinuwento ang tungkol kay Santi. Sigurado kung walang ginawang masama sa iyong lalaking yon? Wala. Santi is a good guy, Artemis. A total gentleman. Depensa ni Thea. Akala ko ba hindi ka na basta-basta magtitiwala sa mga lalaki, Thea? Bakit ngayon masyado kang tiwala sa Santi na yun? You just met that guy last night at sa bar mo pa nakilala. I just know he's different, Artemis. Iba siya sa mga lalaking nakilala ko, lalo na kay Michael. Besides, Santi has a cat. So dahil may alaga siyang pusa, naniniwala ka ng mapagkakatiwalaan siya? At ano yung nakasulat sa kamay mo? Number niya? Oh my God. Huwag mo sabihin type mo ang Santi na yun, Thea. Well, gwapo siya. Gentleman at mabait. Nakangiting sagot niya. Namilog ang mga mata ng pinsan. Pagkatapos ay natawa ito. Akala ko ba wala kang interes na makipagkilala sa mga lalaki ngayon? Anong nangyari, Thea? Oh well, I'm just happy you're into dating again. Teka, hindi ako makikipag-date kay Santi. Kinuha ko lang yung number ng tao, Artemis. Babayaran ko yung ginastos niya sa akin sa bar. Huwag ka na mag-deny. It's obvious in your face. You like the guy. Basta siguraduhin mo na lang na this time, mapagkakatiwalaan ng lalaking yan. Namula ang mukha ni Thea. Sa sinabi ng pinsan ay napagtanto niyang gusto nga talaga niya si Santi. Anyway, maliligo na muna ako, Kas. Sa halipayaan niya sa pinsan. Sige na, I'll also have to go ahead. May kailangan akong puntahan. Idinaan ko lang tong wallet mo. Balitaan mo na lang ako dyan sa bagong lalaki mo, ah. Nakangising kinindatan siya ng pinsan bago umalis. Pagpasok ni Thea sa unit niya, sa halip na dumiretso sa banyo, una niyang i-charge ang cellphone.
15 minuto pa ang nakalipas ay nagawa na niyang tawagan si Santi. Hello, Thea. Bungad ng barito ng tinig ng lalaki sa kabilang linya. Napangiti siya. Hey, paano mo nalaman na ako tumawag? May samanghuhula ka ba? Mahina itong natawa. Wala. Ikaw lang kasi ang hinihintay kong magte-text o tatawag sa akin. Nandito na nga pala ako sa loob ng unit ko. Actually, medyo kanina pa. Naabutan ko kasi ang pinsan ko sa labas ng unit ko at nag-usap muna kami saglit. Akala ko nasira talaga ang elevator pag akyat mo. Natawa siya bago napanguso. Hindi. Yung utang ko pala sa'yo, hindi ko na ba talaga kailangan bayaran yon? Oh, about that. Actually, gusto ko rin sabihin sa'yo na nagbagong isip ko. Gusto mo nang bayaran kita? Oo, sana. Pero ibang gusto kong ibayad mo sa akin. Ha? Anong ibabayad ko? I want you to pay me with a date, Thea. Sandali siyang napatulala bago nakapagsalita. Date, Santi? Tumikhim ito sa kabilang linya. I want to date you, Thea. I like you. And I want to get to know you more. But only if you agree, of course. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo makipag-date sa akin. Nasa iyo ang desisyon kung papayag ka. Nagwala ang puso ni Thea. You like me? Yeah, I like you. Gusto kita. Ganahan ko nimo, Thea Liz. Ganahan ko nimo? What's that mean? That means I like you in Bisaya. Sa pagkakataong yun ay lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya. Really? Gusto mo na ako kahit nakita mo akong lasing kagabi? Ikaw ang pinakamagandang lasing na nakilala ko, Thea. Binabola mo ako. Natatawang sagot niya. Hindi kita binabola. Totoo na ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Kahit nalasing ka, kahit nagsuka ka, kahit may hangover ka, kahit wala kang suklay kaninang umaga. Gusto kita, Thea. At gusto kitang mas makilala pa. Gusto kitang makasama sa labas kung papayag ka makipag-date sa lalaking second hand lang na sasakyan o minamaneho. Walang kaso sa akin kung second hand lang ang kotse mo, Santi. Mabilis na sagot niya. Kung ganun, pumapayag ka makipag-date sa akin? Kinagat niya ang ibabang labi. Teka. Sigurado ka bang wala kang girlfriend o asawa? Sa tingin mo, mag-uwi ako ng lasing na babae sa apartment ko kung may asawa ako o girlfriend? Napanguso siya. Pinipigilang mangiti. Aba, malay ko sa'yo. Marami kayang manlulokong lalaki ngayon. Yung ex ko may girlfriend na pala pero niligawan pa rin ako ng hinayupak. Hindi ako katulad ng lalaking yun, Thea. Wala akong girlfriend. Wala akong asawa. Wala akong babaeng tinatago. Hindi ako manluloko. Hindi kita lolokohin. Pangako. Kahit hindi niya kaharap si Santi ay ramdam niya ang sinseridad sa boses nito. Okay, naniniwala ako sa'yo. Sa Sabado ng gabi available ako. Sabado ng gabi? Oo. Niyayaya mo ako makipag-date, di ba? Pumapayag na ako. Really, Thea? You will go on a date with me? Napalakas ang boses na tanong nito. Natawa siya. Oo nga. Gusto mong bawiin ko? No. Of course not. Pwede ako sa Sabado ng gabi. Pwede. I'll see you that night. Saan? Kung saan mo gustong kumain ng gabing yun. Sige, doon na lang sa paborito kong restaurant. Binanggit niya ang pangalan ng restaurant at address niyon. Okay, I'll see you there on Saturday night, 8 p.m. Teka, Santi, sa ibang restaurant na lang pala. Kagad ang ibabang labi na bawi niya. Hindi niya alam ang trabaho ng binata, subalit base sa kotse at apartment nito ay tila hindi ito kumikita ng ganoon kalaki. Baka mabigla ang wallet nito kapag natuloy sila sa restaurant na sinabi niya. Bakit, Thea? May problema ba? Baka hindi mo magustuhan doon, Santi. Kung paborito mo yun, I'm sure magugustuhan ko rin. Fine, I'll be honest with you. May kamahalan kasi doon, Santi. Hindi practical para sa first date. Mahina itong natawa. Nag-aalala ka ba na baka maghugas tayo ng plato? Don't worry, Thea. Hindi. Nag-init ang mukha niya. Hindi rin naman ako papayag na maghugas tayo ng plato, no? I can pay for us, Santi. Hindi naman lalaki lang ang dapat na gumagastos sa date. Alam kong kaya mong gumastos, pero hindi ko mapapayagan yun. May trabaho ako, may ipon din. I won't let you spend your money when you're with me. So you have nothing to worry about. Kaya kitang i-date kahit saan mo gusto. Gusto niyang itanong kung anong trabaho nito, subalit pinigilan niyang mag-usisa dahil kakakilala pa lamang nila. Saka na lang siguro. Okay, I guess I'll see you on Saturday. I will definitely see you, Thea. Okay. Okay. Okay.
Natawa ito. Sige na, ibaba mo na, Thea. Okay, bye Santi. I won't say goodbye because I know I'll see you soon, Thea. Masuyo ang boses na sagot nito. Hindi mapuknat ang ngiti ni Thea nang ibaba ang tawag. Sa isang iglap ay tila nawala ang hangover niya mula sa pag-inom kagabi. Akalain mo yun? May magandang dulot din palang ginawa sa akin ng walang yung Michael na yun. Anya sa sarili. Sa sumunod na mga araw ay halos hilahin ni Thea ang oras para dumating na ang araw ng Sabado. Pagdating ng araw ng Sabado, maagang umalis si Santi sa apartment niya dahil may flight siya ng araw na yon. Hey Katie, magpakabait ka habang wala ako, okay? Huwag mong pasakitin ang ulo ni Aling Rosa. Kausap niya sa alagang pusa. Tuwing wala siya sa bahay ay binibili niya ang alaga sa landlady niyang si Aling Rosa. Maaga ang flight mo ngayon, Santi? Tanong sa kanya ni Aling Rosa nang abutan niya ito sa labas ng gate ng apartment building. Tuwing umaga kasi ay nagtitinda ng almusal ang matanda. Opo, Aling Rosa. Kayo po munang bahala kay Katie. Walang problema, iho. Nako, kay gwapo mo talaga dyan sa uniforme mo. Nakita ka pala ng bagong lipat sa Unit 205. Binapatanong kung may girlfriend ka raw ba. Mukhang tipo ka. Natawa siya. Wala pa rin po, Aling Rosa. Pero may balak ligawan. Napangiti si Santi nang sumagi sa isip niya ang babaeng nakilala niya sa bar. Hindi pa rin siya makapaniwala na pumayag na makipag-date sa kanya si Thea. Simula nang ihatid niya ang babae sa tinitirahan nito noong linggo ng umaga, ay hindi na ito nawala sa isip niya. At kung pwede lang nahilahin ng oras para makita na niya ang dalaga ay ginawa na niya. Ay sa gwapo mong yan ay manliligaw ka pa, iho? Anang ginang. Wala naman pong exemption ng panliligaw, Aling Rosa. Kahambol mo naman talagang bata ka. Siguradong sasagutin ka ng magandang dilag na inuwi mo noong nakaraang linggo. Nung ihatid kasi ni Santi si Thea ay nakita ng matanda ang paglabas nilang dalawa ng dalaga sa apartment niya. Sana nga po, Aling Rosa. Teka, kailan ba ang uwi mo, Santi? Mamayang gabi rin po. Sa Thailand lang po ang flight ko ngayon. O siya, mag-iingat ka, iho. Nagpasalamat si Santi sa matanda. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang lumipat ng tirahan ay dahil napalapit na rin siya sa matandang landlady. Sa sumunod na mga oras ay naging abala siya sa trabaho. Nasa Bangkok Airport na siya at pabalik na sana ng Pilipinas nang madelay ang flight nila. Ang dapat na 2:00 ng hapon na oras ng flight nila ay naging 4:00. Kanina ka pa balisa, Sandy. May problema ka? Tanong sa kanya ng kasama niyang piloto na si Malakay Vallejo. Ito ang kapitan ng flight na yon. Ang pamilya rin ng lalaki ang may-ari ng naturang airline kung saan siya nagtatrabaho. May importanteng lakad kasi ako ngayong gabi, Kap. Sagot niya kay Malakay. Hindi naman siguro date yan, ano? Date nga, Kap. Napabuntong hiningang sagot niya. Nako, nagsabi ka ba sa date mo na malilate ka? Hindi, Kap. Hindi ko makonta kanina eh. Nasa airport pa lamang siya ay sinubukan na niyang tawagan si Thea. Subalit hindi ito sumasagot. Pagsampa niya sa eroplano ay hindi na niya nagawang kontakin ng dalaga dahil mahigpit ang polisiya ng airline pagdating sa paggamit ng mobile device. Mag-ready ka na lang para sa galit ng girlfriend mo, Sandy. Ani Malakay na natatawa. Hindi ko pa girlfriend, Kap. Niligawan ko pa lang. Nako, lalong lagot ka. Baka baste din ka niyan. Pabirong sagot nito na nagpalunok sa kanya. I'm just kidding. Maiintindihan ka nun kapag nagpaliwanag ka. Samahan mo na rin ang pagpapakyut. Total, gwapo ka naman tulad ko. Nakangising wika nito. Natawa siya sa huling sinabi ng kapitan. Isa sa mga nagsilbing mentor niya sa trabaho si Malakay Vallejo. Kaya kahit papaano ay malapit siya rito. Hinahangaan din niya ang lalaki dahil sa isa ito sa pinakamagaling na piloto sa airline. What's the name of your date, Santi? O sisa ni Malakay. Thea. Thea? Kapangalan pa ng pinsan ko yung babaeng niligawan mo, ah. Bahagyang natawang komento nito. May pinsan kang Thea ang pangalan, Kap? Yeah, I do. Thea Liz Vallejo Olivares, kapatid ng CEO. She's 10 years younger than me. Napakurap siya. Itong pinsan mo, Kap, maganda ba? Aba, oo naman. Maganda ang lahi namin eh. Mahaba ang buhok, Kap. May maliit na nunasaka ng pisngi sa ilalim ng mata. Huh? You just accurately described my cousin Thea. Teka, Santi. Don't tell me yung pinsan kong babaeng kadate mo at niligawan mo. I think they're the same person, Kap. Hindi mo alam ang apelido ng babaeng balak mong ligawan? May pagtatakang tanong nito. Last week lang kami nagkakilala ni Thea, Kap.
Isang linggo pa lang kayo magkakilala, gusto mo na agad ligawan ng pinsan ko? Masama ba yun, Kap, kung nakuha na niya ang puso ko unang pagkikita pa lang namin dalawa? Seryosong sagot niya sa kaharap. Nag-angat ng kilay si Malakay. Pagkatapos ay nangingiting tinapik nito ang balikat niya. Galingan mo ang panunuyo mamaya, First Officer Jimenez. Talagang gagalingan ko, Kap. Walang pag-aalinlangang sagot ni Santi. Samantala, hindi na mabilang ni Thea kung ilang beses siyang sumulyap sa cellphone ng gabing yon. Mahigit 1 oras na siyang naghihintay sa restaurant na pinag-usapan nila ni Santi, subalit wala pa rin ang binata. Bago siya umalis ay may missed call sa kanya ang binata. Subalit nang subukan niya itong tawagan pabalik ay hindi ito sumasagot. Wala ring reply ang text message niya rito. Sa halip na umalis ay binili ni Thea na manatili sa mesa niya. Kahit na 1 linggo pa lamang mula nang makilala niya si Santi, hindi niya maintindihan kung bakit labis na ang pagtitiwala niya sa binata. Kaya kahit 1 oras na itong late sa usapan nila, naniniwala pa rin siya na sisiputin siya nito. Wala naman sanang masamang nangyari sa kanya, ani Thea sa sarili. Sa muli niyang pagsilip sa cellphone ay nakita na niya ang pangalan ni Santi sa screen. Agad niyang sinagot ang tawag nito. Thea, I'm so sorry. Bungad ni Santi sa kabilang linya. Rinig niya ang sunod-sunod na paghinga nito. Santi, are you okay? Nasaan ka? I'm still here at Naiya. I'm sorry. I didn't expect our flight will be delayed. I'm already on my way to you. Again, I'm really sorry you have to wait for me. Sana hindi ka ma-turn off. Okay lang, Santi. Please don't leave yet. Darating ako, Thea. Malilate lang ako pero darating ako. Huwag ka munang umalis. Napanguso siya ng mahalata ang pagpapanik sa boses nito. Hindi naman ako aalis. I'll wait for you here. Thank you. Thank you. Gusto niyang magtanong sa binata tungkol sa flight nito, subalit pinigilan niya ang sarili. Sa halip ay nagpaalam na siya. Subalit ang 1 oras na sinabi ng binata ay naging 2 oras. Nasa labas na siya ng restaurant nang matanaw niya ang pamilyar na kotse ni Santi. Pagbaba ng binata mula sa sasakyan, napaawang ang mga labi niya nang makita niya ang unipormeng suot ng lalaki. Piloto siya ng airline namin? Hindi makapaniwalang wika ni Thea sa sarili. Ngayon ay nasagot na ang tanong niya kung bakit nasa airport ang binata. Hindi ito pasahero kundi isang piloto. Thea, good evening. Tila kinakabahang bati ng binata nang makalapit ito sa kanya. Santi, hello. Napakurap na bati niya sa kaharap. Hindi pa siya nakakabawi sa ayos ng binata. Hindi niya inaasahan na piloto pala ito sa airline nila. Bakit nandito ka sa labas, Thea? Tanong ni Santi. Sarado na kasi yung restaurant. Sumulyap to sa restaurant. Tanaw mula sa labas na nagliligpit na ang mga staff sa loob. Shit, I'm sorry, Thea. Inabutan pa ako ng traffic habang nagmamaneho papunta dito. Hindi ko inaasahang aabutin ako ng 2 oras sa daan. Bago pa siya makasagot ay lumuhod dito sa kanya. Pagkatapos ay inabot nito ang hawak na pompon ng bulaklak. I'm sorry talaga, Thea. Pwede mong ihampas sa akin tong bulaklak. Ha? Bakit naman kita hahampasin ng bulaklak? Dahil 3 oras kitang pinaghintay. Hindi yun tama. Okay lang, Santi. Valid naman ang rason mo. Naintindihan ko. Hindi yun okay. It's never okay to waste someone else's time. Ginusto mo ba na malate? Nakangusong tanong niya. Hindi. Kung ako na late, hindi mo ba ako hihintayin, Santi? Of course I'll wait for you. Hihintayin kita kahit anong mangyari. Yun naman pala eh. Isipin mo na lang na ganun din ako. Kaya sige na, you're forgiven. Sigurado kang hindi mo ako gustong hampasin ng bulaklak? Ibinaba niya ang tingin sa hawak nitong bouquet ng baby's breath. Sayang ang bulaklak, pati ang mukha mo. Kaya tumayo ka na dyan. Sayang din ang uniforme mo madudumihan. I'm sorry I didn't manage to change. Nagmamadali ako makarating dito eh. Anito bago tumayo. Okay lang. At least hindi ko na kailangang hulaan ang trabaho mo. Pabirong sagot niya habang pinapasadahan to ng tingin. I'm a pilot, Thea. Maliit ang ngiting ani Santi. First officer, right? Anya habang nakatingin sa 3 guhit sa uniforme nito. I'm a first officer pilot at Vallejo Airlines. Humuso siya para pigilang mangiti. I work at Vallejo Airlines too, Santi. I'm a marketing director in our company. Bahagyang namilig ang mga mata nito. So, you really are Theolis Vallejo Olivares? Bahagyang napawi ang ngiti niya. Paano mo nalaman, Santi?
Don't tell me, kilala mo na talaga ako nung gabing magkita tayo sa bar. No, kanina ko lang nalaman na Vallejo ka. Nang makausap ko ang pinsan mong si Captain Malakay. I mentioned to him I have a date tonight with a pretty woman named Thea. Sinabi niya sa akin na meron din siyang pinsang Thea ang pangalan, na single, maganda, may nunal sa ilalim ng mata na best asset niya. At sinabi talaga ni Kuya Kai na best asset ko ang nunal ko? No, ako nagsabi nun. I like your mole so much. I think it's your best asset next to your eyes. Anito habang nakatitig sa mukha niya. Nag-init ang mga pisngi ni Thea. Yun ang unang beses na naramdaman niyang tila matutunaw siya sa tingin ng isang lalaki. So piloto ka pala sa airline namin at magkakilala kayo ni Kuya Kai. Small world, Santi. Yeah, hindi ko rin inaasahan na may connection na pala tayo bago pa tayo magkakilala. Ngumiti ito at inilahad sa kanya ang isang kamay. Miss Thea Liz Vallejo Olivares, may isang oras pa bago matapos ang araw na to. Would you still like to go on a date with me? Nangingiting tinanggap niya ang kamay ni Santi. Oo naman. Come on, gutom na ako. Lumaki ang ngiti nito. Saan mo gustong kumain? May alam akong pwede nating puntahan. Bukas pa hanggang ngayon. Malapit nandito. Teka, may bibigay nga pala ako sa'yo. Binitiwan ni Santi ang kamay niya at may kinuha sa bulsa ng uniforme. Laglag ang panga ni Thea nang ilahat ng binata sa kanya ang nakatuping dokumento. Santi, bakit may dala kang Senomar? Namamangha at natatawang tanong niya. Gusto kong patunayan sa'yo na single ako at walang asawang tinatago. Kung pwede lang na kumuha rin ako ng Certificate of No Girlfriend, kinuha ko na rin. Pero wala namang ganun. Pero pwede mo ring tanungin si Captain Malakay about sa marital status o kaya silipin mo sa company niyo ang files ko. I'm very much single. Tila may mainit na bagay na humawak sa puso ni Thea. Ngumiti siya at sa pagkakataong yun, siya na ang humawak sa kamay ni Santi. Naniniwala ako sa'yo. Tara na. Anya. Ilang minuto ang nakalipas, nakarating sila sa isang malawak na food park. Hile-hilera ang mga food stall na naroon. Dito mo gustong kumain, Thea? Baling sa kanya ni Santi. Ayaw mo dito? Hindi naman. Kaso first date natin eh. Bawal bang kumain ng street food sa first date? Hindi naman. See? Hindi naman, di ba? Don't worry, kumakain ako ng street food. Paborito ko nga ang barbecue at chicken shawarma eh. Teka, ikaw ba? Kumakain ka ng street food? You've seen where I live, Thea. Mukha ba kung hindi kumakain ng street food? O, edi halika na't nagwawala ng alaga ko sa tiyan. Nakangising hinila niya ito patungo sa hilera ng mga food stall. Ilang sandali pa, magkaharap na sila ni Santi sa plastic na mesa kasama ang mga pagkain binili nila. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Santi? Hindi ko ba makapaniwalang kumakain ako ng tokneneng? Pabirong tanong niya sa binata. Nakatitig kasi ito sa kanya. Natawa ito bago sumeryoso. Hindi naman. Nahihiya lang ako sa'yo. Sorry we had to settle here. I promise I'll make it up to you. Kung pagbibigyan mo pa ako pagkatapos ng araw na to. Pagbibigyan kita, basta hindi ka malilate. Itinaas nito ang isang kamay na tila nangangako. I swear, hindi na. Kung ilang oras ako na late ngayon, ganun din ako kaaga sa susunod na date natin. Bahagya siyang natawa. May flight ka pala ng araw na to. Bakit kasi sinabi mong libre ka? Ngayon kasi ang sinabi mong araw na pwede ka, kaya pinilit ko ngayong araw. Loko, next time doon tayo magde-date sa araw na wala kang flight ha? Gumuhit ang ngiti sa labi nito. So, there's a next time for us? Basta kumain ka rin. Ang dami mong binili, huwag mong sabihin ako lang ang uubos nito. Ngumiti ang lalaki at kumagat sa hawak na stick ng barbecue. Nagpatuloy din si Thea sa pagkain. Ilang sandali pa ay napunta ang usapan nila sa personal na buhay nila. Nasa Cebu ka mang pamilya mo, hindi ba? So, madalas kang umuwi ng Cebu? Tanong niya. Isang beses pa lang ako nakauwi ng Cebu simula nang lumipat ako sa Maynila 4 years ago. Bakit? Maliit nang umiti si Santi. I'm not in good terms with my family. Maagang nawala ang parents ko, kaya ang lolo ko nagpalaki sa akin. But as I grew up, he started to control my life. Gusto niyang maging businessman ako gaya niya. Hindi yun ang gusto kong gawin sa buhay ko, kaya umalis ako ng Cebu at nagpunta dito sa Maynila. Nung makapasok akong piloto sa Vallejo Airlines, umuwi ako ng Cebu para makipag-ayos kay lolo. Pero ininsulto lang niya ang trabaho ko. Napaawang ang mga labi ni Thea. Wala namang nakaka-insulto sa pagiging piloto ha. I think being a pilot is one of the coolest professions in the world.
Really, Thea? Oo naman. Dapat maging proud ang lolo mo sa'yo. Kung ako ang lolo mo, I'd be so proud of you, Santi. Nang mga sandaling yon ay lalong nadagdagan ang paghanga niya sa binata. Kahit tutol ang pamilya nito sa gusto nito, ay sinunod nito ang bagay na magpapasaya dito. Lumaki ang ngiti nito at kumislap ang mga mata. Thank you, Thea. But you know what? I don't want you to be my grandfather. Biro nito. Natawa siya. Kami naman, pamilya ng mga piloto. Yung kuya ko at halos lahat ng pinsan kong lalaki, licensed pilot. Kahit yung napangasawa ng bunso kong kapatid na si Therese, piloto din. Kung ganun, bagay pala ako sa pamilya niyo. Nagpaparinig ka yata, Santi. I'm just saying, kapag pinakasalan mo ako, may asawa ka rin piloto. Anito at kumindat. Masyado kang advance. First date pa lang natin to. At bago ka magpa-cute, ubusin mo muna yung kinakain mo. I'm sure gutom ka na rin. Natawa ito bago nagpatuloy sa pagkain. Pasado 11:00 na nang umalis sila ni Santi sa park. Magkahawak ang kamay nila habang naglalakad patungo sa parking lot kung saan naroon ang mga sasakyan nila. Pwede ako magtanong, Santi? Baling niya sa binata. You can ask me anything, Thea. Nakangiting baling nito sa kanya. Curious lang ako. I hope you don't mind this. You're a pilot in our airline, so I'm pretty sure you can afford to live in a nice condo. Medyo nagtataka lang ako kung bakit sa maliit na apartment ka nakatira. Humiti ito. I don't mind living in a small apartment. Nasanay na rin kasi ako sa apartment ko. Isa pa, inaalala ko rin na wala akong mapag-iiwanan kay Katie kapag lumipat ako. Yung landlady ko, maaasahan ko magbantay sa kanya kapag nasa trabaho ako. Iyong pusa mo, matagal mo ng alaga? Mahigit 1 taon na rin. Kuting lang dati si Katie nung napunta sa akin. Umuulan nung nakita ko siya sa kalsada. Naawa ako kaya inuwi ko. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Sinong mag-aakalang ang isang binatang kasi laki ni Santi ay mag-aalaga ng maliit na pusa? Bakit nga pala Katie ang pangalan niya? Katy Perry kasi ang tugtog sa radyo ng kotse ko na napulot ko siya. Natawa siya. Grabe, effortless ha. Akala ko pa naman may ex-girlfriend kang Katie ang pangalan. Wala. Hindi ko ipapangalan ng pusa ko sa ex ko. Sa girlfriend mo lang? Kung papayag ka. Ha? Hindi mo naman ako girlfriend, Santi. Kung magiging girlfriend kita, papayag ka. Kung magiging girlfriend mo ako? Bakit? Maniligaw ka ba? Huminto ito sa paglalakad at seryosong humarap sa kanya. Kung maniligaw ako, Thea, papayag ka? Kasabay ng paghinto ni Thea ay tila pansamantalang huminto rin ang tibok ng puso niya. Manliligaw ka? Bakit? Sinalubong ni Santi ang mga mata niya. I like you the moment I saw you, Thea. And now, I feel like I'm falling in love with you. Simula nang makilala kita, hindi ka na mawala sa isip ko. At ngayon magkasama tayo. Pakiramdam ko ayoko matapos ang gabi dahil gustong-gusto pa kitang makasama. I know you still don't know me. Hindi pa natin kilala ang isa't isa. We literally just met last week. But I'm already sure about my feelings for you. Gusto kita, gustong-gusto. At gusto kong malaman ng lahat-lahat tungkol sa'yo. I want to get to know you. I want to spend time with you. I want my feelings for you to grow more and more until I'm hopelessly in love with you. Kaya kung papayagan mo ako, gusto ko sanang mandigaw sa'yo. Gusto kong ipakilala ng lubos ang sarili ko sa'yo. Gusto kong makita mo at mapatunayan ko sa'yo na totoong nararamdaman ko. Kusang umangat ang isang kamay ni Thea para hawakan ang mukha ni Santi. Bago pa siya makapagpigil ay mabilis na ipinaglapat niya ang mga labi nila. Nang lumayo siya sa binata ay tulala ito. Kinagat ni Thea ang ibabang labi bago ngumiti. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako basta-basta magtitiwala sa mga lalaki dahil sa ginawa ng ex-boyfriend ko. At sabi ko rin noon, hindi na ako magmamahal ng piloto. Kinain ko lahat ng sinabi ko. Pero hindi ko alam kung bakit pagdating sa'yo, ang bilis ko na ibigay ng tiwala ko. Para bang sinasabi ng puso ko na ligtas ako sa'yo, na wala akong dapat ipangamba. And now that you said you like me, I want to confess that I like you too. Gusto rin kita, Santi. Gustong-gusto. Ngayon lang ako nagkagusto na ganito sa isang lalaki. I really, really like you. And the more time I spend with you, the more I fall, Santi. Kumislap ang mga mata nito. Kung ganun, bibigyan mo ako ng pagkakataong ligawan ka? Humuso siya at sinulyapan ng mga labi nito. Pwede bang manligaw ka na lang kapag boyfriend na kita?
I really like you, and I don't think I could wait more before I kiss you again. Matigas na lumunok si Santi. Sa halip na sumagot ay isang matamis na halikang iginawad nito sa kanya. Nanalaytay ang kuryente sa buong katawan ni Thea. Daig na niya ang nakalutang sa ere nang pakawalan nito ang labi niya. I'm your boyfriend now, Thea. Tila hindi makapaniwalang tanong ni Santi. Nakangusong tumango siya. Pero manliligaw ka pa rin. Handa akong ligawan ka habang buhay. Masuyong sagot nito. Talaga? Kahit mag-asawa na tayo, kahit may mga anak na tayo, niligawan pa rin kita. Natawa siya. Napaka-advance mo naman talaga. Ganoon ako kasigurado sa'yo, Thea, baby. Tila natunaw ang puso ni Thea sa narinig, lalo na nang halikan pa ni Santi ang likod ng kamay niya. Hanggang sa makarating sila sa tapat ng kotse niya ay hawak ng binata ang kanyang kamay. Pakiramdam ni Thea ay bumalik siya sa pagka-teenager. Hindi si Santi ang unang nobyo niya, sumalit sa binata lang ang ganoong pakiramdam. Tila ba naglalakad siya sa ulap ng mga sandaling yun. Ihatid na kita. Babalikan ko na lang ang kotse ko dito. Masuyong wika nito. Hindi na, pagod ka sa trabaho. Dumiretso ka na rin ng uwi para makapagpahinga ka na. Fine, baby. But promise to call me when you get home. Yes po. Good night, Thea, baby. I'll see you tomorrow. Malambing na wika nito. Magkikita tayo bukas? I have to see my girlfriend tomorrow. Ikaw ba, ayaw mo makita ang boyfriend mo? Gusto. Nakangiding sagot niya. Hindi siya makapaniwalang nobyo na niya ito. Then I will see you tomorrow. Okay. Tulad ng ipinangako ni Thea, pagdating niya sa condo unit niya ay tinawagan niya si Santi. Kinabukasan, linggo ng tanghali ay sinundo si Thea ng binata. Nagwala ang puso niya nang bumungad sa kanya ang gwapong mukha nito pagbukas niya ng pinto ng unit niya. Bagay na bagay sa nobyo ang suot na itim na polo shirt at maong na pantalon. Hi, miss. Special delivery. Masuyong bati ni Santi. Inabot nito sa kanya ang dalang bungkos na bulaklak at tsokolate. Kanina galing? Sakay niya sa biro nito. Sa gwapo mong boyfriend / manliligaw. Pakisabi thank you. You're welcome, baby. Masuyong sagot nito at pinatakan ng halik ang pisngi niya. Ready ka na sa date natin? On time ako ngayon, ha? Nakanguso siyang tumango. Ilang sandali pa ay magkahawak ang kamay na tinungo nila ang kotse nito. Nagtungo sila sa mall para manood ng pelikula. Pagdating ng gabi ay nagpunta sila sa paborito niyang restaurant. Pagkatapos ay muli silang dumiretso sa food park na pinuntahan nila kagabi. Kailan ang next flight mo, Santi? Tanong ni Thea habang pauwi sila. Tomorrow night. Really? Isang araw lang ang pahinga mo? Maghapon silang magkasama ni Santi ng araw na yon, subalit pakiramdam ni Thea ay kulang na kulang pa ang mga oras na magkasama sila ng binata. Sa bawat minutong nakakasama niya ang lalaki, ay lalong lumalalim ang nararamdaman niya para rito. Kailangan kong magtrabaho para sa future natin, baby. Sagot nito na nagpainit sa pisngi niya. Oo nga naman. Saan ang flight mo? New York. Sa Biyernes ang balik ko. Ibig sabihin, limang araw tayong hindi magkikita? Dinala nito ang kamay niya sa mga labi nito. Don't worry, babawi ako pag uwi ko. Araw-araw kitang i-date. Tatawag din ako sa'yo lagi. Okay. Yung pusa mo pala, paano kapag umaalis ka ng matagal? Si Aling Rosa nang bahala sa kanya. Siya yung sinabi ko kagabi na may-ari ng apartment. Pero kung libre ka, pwede mong tingnan si Katie. I'll give you my spare key. Natigil lang si Thea nang iabot ni Santi ang isang susi. Ipagkakatiwala mo sa akin ng apartment mo? You're my girlfriend. Of course, you can go into my apartment anytime you want. Pero kung gusto mo lang naman at kung may libreng oras ka, I know mas komportable ka sa malaking kondo mo. Kaya okay lang din na hindi mo gamitin yan. Nag-init ang puso niya. Okay lang kahit saan ka nakatira, ano ka ba? Thank you talaga, Santi. Bibisita ako sa apartment mo kapag libre ako. Kinabukasan, paglabas ni Thea sa trabaho ay sinundo siya ni Santi. Kumain sila sa labas bago siya nito ihatid sa condo unit niya. Mag-iingat ka sa flight mo, Santi. Bilin niya sa binata pagkatapos magtanggal ng seatbelt. I will, baby. Ikaw din, ingatan mo ang sarili mo. I'm gonna miss you so bad. Mamimiss din kita. Ngumiti ito at masuyong hinawakan ng kamay niya. Pwede mo ba akong babaunan ng kiss? Ilan bang gusto mo? Marami, syempre.
Pwede na ang 5? No, kulang yun. Kulang na kulang. I want more than 5 kisses from my beautiful girlfriend. 1 dosena siguro. Baka nga kulang pa yun eh. Natawa siya bago ito sinimulang bigyan ng mga halik. Sa sumunod na mga araw, kahit nawala sa bansa si Santi, ay walang pagsidlan ang saya sa dibdib ni Thea. Bago ang flight ng nobyo ay tinawagan siya nito. Ganoon din pagdating nito sa New York. Araw ng Biyernes, paglabas niya sa trabaho, ay nakipagkita si Thea kay Artemis. Aalis kasi ng bansa ang babae para sa trabaho nito. Isang chemical engineer ang pinsan. Ha? Boyfriend mo ng Santi na yon, Thea? Are you serious? Ni wala pa kayong isang buwang magkakilala ng lalaking yun? Hindi makapaniwalang sambit ng pinsan. Laglag ang panga nito nang ipaalam niya ang tungkol sa relasyon nila ni Santi. I know it sounds ridiculous, but I feel like I have known him all my life, Artemis. Hindi ko maipaliwanag pero iba yung nararamdaman ko kay Santi. Pakiramdam ko, siya na yung lalaking para sa akin. Sigurado kang hindi ka ginagamit ng lalaking yan? He's a pilot. Baka mamaya tulad rin niya ng ex mo na niligawan ka lang dahil Vallejo ka. Tapos gaya ni Michael, sa bar mo rin nakilala ang Santi na yan. Santi is nothing like Michael, Artemis. Hindi niya alam na Vallejo ako nung nagkakilala kami. I trust him. I know he's genuine with me. Alam kong totoo ang nararamdaman niya sa akin. Ni hindi niya ako ginagamit para sa apelido ko o sa yaman ng pamilya natin. Bumuntong hininga ang pinsan. I just wanna make sure, Thea. Baka kasi nabubulag ka sa pag-ibig mo sa lalaking yan. I trust Santi, Artemis. Kapag nakilala mo siya, you'll see what kind of person he is. Okay, fine. Ipakilala mo siya sa akin pag uwi ko galing Germany. Kikilatisin ko mabuti yan. Ano nga buong pangalan ng Santi na yan? Santiago Alonzo Jimenez. Santiago Jimenez? Parang pamilya sa akin ang pangalan na yan. Parang narinig ko na yan kung saan. Kay Kuya Kai siguro. Sabi ni Santi, magkakilala sila ni Kuya kaya't nagkakasama sa flight. Ani Thea, kapatid kasi ni Artemis ang pinsan niyang si Malakay Vallejo. Baka nga. Anang babae. Ilang sandali pa ay nagpaalam na sila ni Artemis sa isa't isa. Sa halip na umuwi sa kondo ay dumiretso si Thea sa apartment ni Santi. Nang gabing yon ang dating ng binata kaya gusto niya itong sorpresahin pag uwi nito. Ayon kay Santi, paborito nito ang chicken na fritada kaya balak niyang magluto niyon. Magandang gabi, Iha. Bati kay Thea ng ginang na may-ari ng apartment na tinitirahan ng nobyo. Magandang gabi rin po. Bati niya kay Aling Rosa. Teka, Iha, hindi pa nakakauwi ang nobyo mo. Ngayong gabi pa lang ang dating niya. Opo, inigahan ko po talaga ang punta dahil balak ko po sanang ipagluto si Santi. Ngumiti ang ginang. Ganoon ba? Nako, matutuwa si Santi niyan. Alam mo, Iha, mabuti at dumating ka sa buhay niya. Simula nang tumira dito si Santi ay lagi siyang mag-isa. Minsan ay naaawa ako sa batang yun dahil laging walang kasama. Yung pinsan niyang lalaki ang bumibisita rito paminsan-minsan. Tila may pumiga sa puso ni Thea sa sinabi ng matanda. Hindi niya ma-imagine ang buhay na mag-isa at hindi kasama ang pamilya. Sumasakit ang puso niya kapag naiisip na sa loob ng ilang taon ay mag-isa lang si Santi sa apartment na yon. Yung alaga po na pusa ni Santi, si Katie, nasa inyo po ba? Nako, wala, Iha, pero nandyan lang yon, pagala-gala dito sa compound. Madalas kasing wala si Santi kaya naging pusa na rin si Katie ng buong compound. Kapag nakita nun na may ilaw sa unit ni Santi, uuwi yun. Pero kapag gutom naman ay pumupunta sa akin. Alam niya kasi na sa akin iniiwan ni Santi ang pagkain niya. Napakatalinong pusa. Matapos ang ilan pang kwentuhan, nagpasalamat na si Thea sa matanda bago dumiretso sa unit ni Santi. Naglinis muna siya bago nagluto. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang sunod-sunod na pagngiyaw ng pusa. Hey Katie, wala pa ang daddy mo. Sorry, na-disappoint ka ba na ako ang nandito? Tanong niya sa pusa. Natawa siya ng isang iyaw lang ang isinagot nito. Pinapakain ni Thea si Katie nang tumunog ang cellphone niya. Napangiti siya nang makita ang pangalan ng nobyo. Hey baby, nandito na ako sa naiya. Bungad ni Santi mula sa kabilang linya. Uuwi ka na? It's still late in the evening. Can I still see you? Lumawak ang ngiti niya. Bakit? Namimiss mo na ako? Sobra.
Nasa New York pa lang ako, miss na kita. I don't think I'll be able to sleep tonight if I don't get to see you. So, can we have dinner? Kung tapos ka na, pwedeng dessert na lang. Okay, baby. Malambing na sagot nito. Susunduin kita sa kondo mo? Hindi na, dumiretso ka na lang sa apartment mo. Nandito ako. Ha? Nandyan ka sa apartment ko? Oo, nagluto ako ng chicken na fritada. Dito na kita hihintayin. Nandito rin si Katie. Kanina ka pa hinihintay. I can't wait to see you. Wait for me. Hindi napuknat ang ngiti ni Thea nang ibaba ang tawag. Isang oras ang nakalipas, dumating si Santi. Welcome home, First Officer Jimenez. Malaki ang ngiting bati niya sa binata. Sa halip na gantihan ang bati niya ay tinawid nito ang distansya nila at ikinulong siya sa mga bisig nito. Sobrang namiss kita, Thea baby. 5 days in New York feels like 5 years without you. Nagsirko ang puso niya. Hindi ka naman medyo OA niyan, Santi. Sino po nito ang mukha niya? No, I really missed you. Sobra. I missed you too, Santi. Masuyo itong umiti bago sinakop ang mga labi niya. Miss na miss kita. Gimingaw kaayo ko nimo. Puno ng lambing na sambit nito. Ha? Ano yung sabi mo? Gimingaw kaayo ko nimo. It means I missed you so much. Gimingaw kaayo ko nimo, Santi. Panggagaya niya na nagpangiti ng labi sa nobyo. Nagluto pala ako. Kumain na tayo. Siguradong gutom ka na. Anyaya niya. Hinapit nito ang bewang niya. Thank you, Thea. I didn't expect I'd come home to my girlfriend waiting for me. Ako yata ang pinakaswerteng lalaki sa mundo. Sus, mamaya mo na ako bulahin. Kumain ka na muna. Pakis po muna ulit ako. Paglalambing nito. Isang beses pa silang nagsalo sa halik ni Santi bago nila pinagsaluhan ang niluto niya. Pagkatapos kumain ay nanood sila ng TV sa sala. Nakadikit din sa iyo ang pusa mo. Halatang namiss ang daddy niya. Wika niya kay Santi. Sa paanan kasi nito nakahiga ang alagang pusa. Natatawang pinulot nito ang alaga. Hey Katie, this is Thea, your mommy. Nag-init ang mukha niya. Mommy? Ngumisi si Santi. Tinawag mo akong daddy ni Katie. Ibig sabihin ikaw ang mommy. Right, Katie? From now on, Thea is your mommy. Lagi kang magpapakabait kay mommy, okay? Kung hindi, itatakwil kita. Natawa si Thea sa mga sinabi ni Santi sa alaga nito. Subalit sa loob niya ay nag-uumapaw ang saya sa dibdib niya. Narindi yata si Katie sa mga sinabi mo. Yan tuloy tumakbo. Natatawang wika niya nang biglang umalis ang pusa. Gusto lang tayong bigyan ng privacy ng baby natin. Nakangising sagot ni Santi na muli ay ikinatawa niya. Ilan nga pala naging girlfriend mo, Santi? Kapag kawan ay seryosong tanong niya. Isa lang, baby. Sa gwapo mong yan, isa lang ang ex mo? Ang hirap maniwala. Ang dami ding magagandang flight attendant sa Vallejo Airlines. It's because I never played with any girl before. Ibig sabihin, seryoso ka rin sa unang girlfriend mo? I was with her for 3 years. Pero bago ako nagpunta sa Manila, hiwalay na kami. Nasa na siya ngayon? Nasa ibang bansa, doon siya nagtatrabaho. Napalunok siya. Sino nakipaghiwalay? Ikaw ba? Siya, baby. Napaawang ang mga labi ni Thea. Hindi niya inaasahan ang sagot ng nobyo. Hindi niya ma-imagine na may babaeng makikipaghiwalay kay Santi. Kung ganon, nasaktan ka? I was hurt at first. Then I realized we're not really meant for each other. Dahil yung babae pala na para sa akin nandito sa Maynila. Medyo natagalan lang bago ko siya nakilala. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa mga labi. Natunaw ang puso niya. Paano ko naman nakasigurado na ako ang babae para sa'yo? I just know, baby. Sigurado ako na ikaw na ang babae para sa akin. Hindi ako papayag kapag hindi tayo hanggang sa huli. You, Thea, are the one for me. You are my soulmate. Naniniwala ka sa soulmate? I didn't believe before, but now, I believe it's real. Talaga? Yes, I believe you're my soulmate, baby. The moment I met you, my heart was already yours. It's crazy but it's true. Pakiramdam ko matagal na tayong magkakilala at sigurado na ako na ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay ko. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. That's how I feel about you too, Santi. Pakiramdam ko matagal na kitang kilala.
Napakiramdam ko matagal ka nang kilala nitong puso ko. Muli nitong pinatakan ng halik ang kanyang kamay. I'm in love with you, Thea Liz. Mahal na mahal din kita, Santi. Puno ng emosyong tugon niya. Ngumiti sila ng binata sa isa't isa bago nagtagpo ang mga labi nila. Hindi na putol ang halik nila hanggang sa buhatin siya ni Santi at dalhin sa silid nito. Nang gabing yun ay buong pusong isinuko ni Thea ang sarili sa lalaking pinakamamahal. Kinabukasan nagising si Thea na nasa bisig ng nobyo. Napangiti siya nang maalala ang namagitan sa kanila ni Santi. Wala siyang ni katiting na pagsisisi na sa binata niya isinuko ang sarili. Good morning, baby. Mahal kita. Unang lumabas sa mga labi ni Santi nang magising ito. Magandang umaga rin sa iyo, Santiago. Pilya ang ngiting bati niya. Kinuha nito ang kamay at pinatakan ng mamunting halik. Pagkatapos ay bumangon ito at may kinuha sa kabinet na katabi ng kama. Pagbalik nito sa tabi niya, ay hawak nito ang isang singsing. Hinawakan nito ang kamay niya habang puno ng pagmamahal na nakatingin sa mga mata niya. Thea, baby, will you marry me? Ha? Masuyong umiti si Santi. I know we just got together. Pero gaya ng sinabi ko, sigurado na ako na ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. It's only you I want until the end. Thea Liz Vallejo Olivares. Hindi ako kasing yaman ng pamilya mo. Pero magsisikap ako na mabigyan ka ng magandang buhay. Ikaw at ang pamilya mo buuin natin. I promise to give you a good life. I promise that I will make you happy for the rest of your walking life. So please, baby, will you marry me? Tumango siya kasabay ng pagbagsak ng mga luha. I will marry you, Santi. Magpapakasal ako sa'yo. I love you, Thea. I'm so in love with you. Naluluhang sambit nito habang isinusuot ang singsing sa daliri niya. Hinagka nito ang kamay kung saan naroon ang singsing. This is my mother's engagement ring. But I promise to give you your own ring. I promise to give you a wedding that you deserve. I promise to build you a big house that we can call our home. Umiling siya. I don't deserve a new ring, a grand wedding, or a big house, Santi. Ngumuso ito at umiling. No, baby. You deserve everything. And I promise to give you everything you need and want in life. Gusto kong ipangako sa mga magulang mo na bibigyan ko ng magandang buhay ang anak nila. That I will be able to take care of you and our future family. Nang mga sandaling yun ay parang sasabog ang puso ni Thea sa kaligayahan. Nasa bakasyon pa ang mga magulang ko, Santi. Pagbalik nila ng Pilipinas, ihaharap kita sa kanila. Thank you. Ngumiti siya bago dumiretso. Gusto ko ring makilala ang pamilya mo, Santi. Alam kong hindi kayo okay ng lolo mo, pero sana magkaayos na kayo. Ang sabi ng landlady mo, ilang taon ka na mag-isa dito sa apartment mo at walang ibang bumibisita sa'yo kundi pinsan mo. You're already with me, Thea. Hindi na ako mag-isa. I know, but I know you miss your family too. Lalo na ang lolo mo na nagpalaki sa'yo. Humugot ito ng malalim na hininga. You're right. I miss my family in Cebu. One of those days, uuwi ako ng Cebu para kausapin si Lolo. Sa sumunod na mga araw ay walang pagsidlan ang kaligayahan ni Thea sa piling ni Santi. Kapag wala itong trabaho ay araw-araw silang magkasama ng binata. Akala niya wala nang ilalalim pa ang nararamdaman niya. Subalit habang lalong lumilipas ang mga araw ay lalo pa niyang minamahal ang binata. Isang hapon, kausap ni Thea ang ina niya sa cellphone. Hindi siya makapaghintay na maipakilala si Santi sa mga magulang niya, kaya inalam na niya ang araw ng uwi ng mga to. Sa Sabado ng hapon ang dating namin dyan sa Pilipinas, Iha. Imporma ng ina. Can we have dinner that night, Ma? May gusto akong ipakilala sa inyo ni Papa. Lalaki ba yan, Iha? Boyfriend mo? Fiancé na, Ma. Gusto niyang isagot, subalit nag-aalala siya sa magiging reaksyon ng iba. Oh my God, Iha. Sasabihin ko sa papa mo na i-move ang flight namin. Anang ina. Natawa siya. Yun kasi ang unang pagkakataon na may ipapakilala siyang lalaki sa mga magulang. Hindi na, Ma. We'll wait for you on Saturday. Oh, I'm so happy for you, Thea. Tell me about this man, Iha. What does he do in life? He's a pilot pa sa airline natin. Oh, piloto rin? Kayong dalawa ng kapatid mo, ha? Mahilig kayo sa piloto. Mana lang kami ni Teresa sa'yo, Ma. Sagot niya na nagpatawa sa ina.
Pagkatapos niya makipag-usap sa ina, dumiretso si Thea sa apartment ni Santi. Ngayong gabi ang uwi ng nobyo mula sa flight nito sa Dubai. Muli ay plano niyang hintayin si Santi sa apartment nito. Nagdala rin siya ng pagkain para sa pusa nito at kay Aling Rosa. Sa ilang beses na pagpunta niya sa apartment ng nobyo, ay napalapit na rin siya sa matanda. Mabait nga talaga ito. Nako, ang bigat mo na, Katie. Balita ko kay Aling Rosa, ang lakas mo raw kumain. Inubos mo raw ang ulam nila. Wika ni Thea nang muling sumulpot ang pusa sa apartment habang nagluluto siya. Nilalaro niya si Katie nang mag-ring ang cellphone niya. Artemis? Bati niya sa pinsan na nasa kabilang linya. Thea, did you know that your boyfriend is a grandson of a billionaire? Bungad nito mula sa kabilang linya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Yung boyfriend mong si Santi. I know why his name is familiar. He's the grandson of pharmaceutical mogul in Cebu, Santiago Lorenzo Jimenez. Your boyfriend's family is just as rich as us, Thea Liz. I didn't know that, Artemis. Mahinang sagot niya sa pinsan. Really? Hindi man lang binanggit sa'yo ng boyfriend mo? Lumunok siya. He talks about his family pero hindi binanggit sa akin na malaking negosyante pala ang lolo niya. Ang yaman pala ng boyfriend mo, Thea. Bakit sa maliit na apartment siya nakatira dito sa Maynila? Hindi kaya may tinatago yung lalaking yan sa'yo? Nabanggit sa akin ni Santi na hindi maayos ang relasyon nila ng lolo niya. Maybe when he left his family in Cebu, he decided to live a simple life here in Manila. Gusto niya siguro patunayan sa pamilya niya na kaya niya mag-isa, that he doesn't need his family's money. Anya sa pinsan. Para kay Thea, hindi big deal para sa kanya na hindi ipinaalam ng binata ang estado ng pamilya nito sa Cebu at hindi yun dahilan upang pag-isipan niya ng masama ang nobyo. Subalit naiintindihan din niya ang pagdududa ni Artemis. Alam niya nag-aalala lang sa kanya ang pinsan. Alright, but still talk to him about this. Baka mamaya may ibang tinatago ang boyfriend mo. Okay, nakausapin ko siya mamaya. Wika na lang niya sa pinsan. Pagkatapos ibaba ni Thea ang cellphone, ay narinig niya ang katok sa pinto. Malaki ang ngiti niya nang buksan yon. Inaasahang si Aling Rosa ang nasa labas. Subalit natigilan siya ng isang matandang lalaki ang bumungad sa kanya. Good evening. Sino po sila? Tanong ni Thea sa matanda. Hinagod siya ng tingin ng kaharap. I'm looking for my grandson, Santi. This place is where he lives, right? Sa sinabi ng matanda ay unti-unti niyang nakita ang resemblance nito kay Santi. Nasa trabaho pa po si Santi pero pauwi na rin po siya. Kung gusto niyo, hintayin niyo na lang po siya sa loob. Thank you, young lady. Sagot ng matanda. Sumunod ito sa kanya sa loob ng apartment. Kita niya ang paggala ng mga mata nito sa kabuuan ng apartment. May gusto po ba kayong inumin? Tanong niya nang maupo ito sa sofa. No need, Iha. Thank you. By the way, I'm sorry. Nakalimutan kong itanong kung anong relasyon mo sa apo ko. Gusto niyang sabihin na mapapangasawa siya ng apo nito, subalit ayaw niyang mabigla ang matanda, kaya pinigilan niya sarili. I'm Thea Liz Olivares, sir. Girlfriend po ni Santi. Napakurap-kurap ang matanda, tila natigilan sa sinabi niya. Girlfriend? Nobya ka ng apo ko? Opo, sir. Tumikhim ang matanda at ngumiti. I'm sorry, Iha. I didn't expect my grandson to have a girlfriend here in Manila. When he left Cebu, he was still heartbroken over Katarina, his ex-girlfriend. Katarina po ang pangalan ng ex-girlfriend ni Santi? Natigil ang tanong niya bago napatingin sa pusa na nakahiga malapit sa kanya. Yes, Iha. Katarina is my grandson's ex-girlfriend. Anak siya ng isang dating trabahador sa kumpanya namin. Ako naging dahilan ng paghihiwalay nila. Tutulak ko sa relasyon nila noon, kaya inutusan ko si Katarina na hiwalayan ng apo ko kapalit ng malaking perang ibibigay ko sa pamilya niya. Alauna natuklasan ni Santi ang ginawa ko kaya nag-away kami. Tinanggihan niya ang pamamahala sa kumpanya. Umalis din siya ng Cebu. Akala ko nagre-rebelde lang ang apo ko dahil pinaghiwalay ko sila ng babaeng mahal niya. But next thing I know, he's already training to be a pilot. Natigalgal si Thea sa mga sinabi ng matanda. Hindi sinabi ni Santi sa kanya ang mga yon at tila may kumukurot sa puso niya ng mga sandaling yon. Lumunok siya para alisin ang bikig sa lalamunan.
Bago pa makaapuhap ng sasabihin, ay nagpatuloy ang matanda sa pagkukwento. Nandito ako ngayon dahil gusto kong humingi ng tawad sa apo ko, Iha. 1 year ago, umuwi si Santi ng Cebu. But I only insulted him and his newfound profession. Hindi ko matanggap na ang panganay kong apo at tagapagmana ng kumpanya ay empleyado na lang ng isang airline. He's supposed to be running our business, not piloting planes. Sinalubong ni Thea ang mga mata ng matanda. Wala pong masama sa trabaho ni Santi. Hindi rin po nakakainsulto ang pagiging isang piloto. At mahal po ni Santi ang trabaho niya. Sinabi niya sa akin na wala siyang interes sa pagpapatakbo ng negosyo. Na bata pa lang siya, pangarap na niya maging piloto. Ang pagpapalipad ng eroplano ang nakakapagpasaya sa kanya. Kung mahal niyo po ang apo niyo at gusto niyang magkaayos kayo, susuportahan niyo po si Santi sa mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Tumango ang matanda. That's why I'm here, Iha. Last week I had a mild heart attack. I stayed in the hospital for a day. That's where I realized a lot of things. Na maiksi lang ang buhay sa mundong ibabaw. At ayokong sayangin ang natitirang oras ko sa mundong to na hindi kami nagkakaayos ng apo ko. Now I'm here to apologize to my grandson. Gusto kong sabihin sa kanya na susuportahan ko na siya sa mga bagay na magpapasaya sa kanya. Na hindi ko na siya pipilitin pang bumalik sa kumpanya. At kung mahal pa rin niya ang dating nobya niya, gagawa ako ng paraan para magkabalikan sila. Huminto ang matanda at ngumiti sa kanya. Pero mukhang hindi ko na kailangan gawin ang huling sinabi ko. Clearly, my grandson has found a new love here in Manila. Mapait na ngumiti si Thea. Bago pa lang po kami ng apo niyo, wala akong alam sa naging buhay niya sa Cebu. But you're wearing his mother's engagement ring, Iha. That means my grandson is serious about you. Sinabi niya sa akin noon na ibibigay lang niya ang singsing na yan sa babaeng pakakasalan niya. Bumaba ang tingin niya sa suot na singsing. Nagtitiwala siya kay Santi, subalit hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ng abuelo nito. Samantala, pagdating ni Santi sa naiya ay inilabas niya ang cellphone. Akma niyang idadial ang numero ng nobya nang marinig niya ang pangalan niya. Santi? Nag-angat siya ng tingin. Natigilan siya nang tumambad sa kanya si Katarina, ang kanyang dating nobya. Gina. Bati niya sa dalaga. Yun ang unang beses na nakita niya ang nobya pagkatapos nilang maghiwalay noon. Tila namamanghang pinasadahan siya ng tingin ng dating nobya. Santi, I didn't know you're a pilot now. Nagulat ako nang marinig ko ang pangalan mo sa kapitan ng eroplanong sinakyan ko. Akala ko nagkamali lang ako ng dinig, pero piloto ka na nga talaga. Tipid siyang ngumiti sa babae. Yeah, I'm a pilot now, Rina. Ikaw, kumusta ka? I'm okay. Tapos na ang kontrata ko sa Dubai kaya umuwi na ako. Pwede ba tayo mag-usap, Santi? Please, may kailangan ako sabihin sa'yo. Gusto niyang tumanggi dahil alam niyang naghihintay sa kanya si Thea sa apartment niya. Subalit naisip niyang pagkakataon na yon upang ihingi ng tawad sa babae ang ginawa ng abuelo noon. Sa huli ay pinagbigyan niya ito. What is it that you want to tell me, Rina? Tanong niya sa dating nobya. Lumunok ang babae. Santi, gusto kong humingi ng tawad sa iyo sa ginawa kong pakikipaghiwalay noon. Ang totoo, napilitan lang akong hiwalayan ka. Inutusan ako ng lolo mo na iwan ka. Malaki ang utang na loob ko sa lolo mo, kaya wala akong nagawa kundi sundin siya. Masakit sa akin ang ginawa ko, kaya pinili kong magtrabaho sa ibang bansa para makalimutan kita. Okay, Rina. Matagal ko nang nalaman ng tungkol doon, at gusto kong hingi ng tawad sa iyo ang ginawa niya. I'm sorry, Rina. Nangilid ang luha sa mga mata nito. Santi, umalis ako para subukan lang nakalimutan ka, pero hindi ko nagawa. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Sandali siyang natigilan bago maliit na ngumiti. I'm sorry, Rina. I'm already engaged. In fact, my fiancé is waiting for me at home. Ikakasal ka na? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. I just proposed to my girlfriend last week. Sa kabila ng namumulang mata ay ngumiti ito at tumango. Congratulations! Salamat. Believe me, masaya ako para sa'yo. Hindi ko lang mapigilang isipin na kung hindi ko sinunod ang lolo mo noon, baka tayo pa rin hanggang ngayon. Umiling siya. I don't think so, Rina. Kahit na hindi mo sinunod si Lolo, the universe will make a way to break us apart. Dahil hindi tayo ang para sa isa't isa. Thea is the woman for me.
Siya ang nakalaan para sa akin. At meron ding tamang lalaki para sa'yo. Hindi ako yun, Rina. Magtiwala ka lang na darating ang lalaking yun. Kinuha niya ang panyo at iniabot sa dating nobya. Salamat, Santi. Pinunasan nito ang luhang umalpas sa mga mata at tipid ng umiti. Sige na, mauna na ako sa'yo. Sige, mag-iingat ka, Rina. Ikaw din. Napabuntong hininga si Santi nang ipagpatuloy ang paglalakad palabas ng paliparan. Hiling niya na sana, tulad niya ay maging masaya na rin ang dating nobya. Kalahating oras ang nakalipas ay narating niya ang kanyang apartment. Subalit sa halip na si Thea ang abutan niya roon, ay ang lolo Santiago niya at ang pinsang si Miguel ang nasa sala. Lolo, anong ginagawa niyo dito? Nabiglang tanong ni Santi. Tumayo ang matanda at humarap sa kanya. Santi, Apo, I'm here to apologize. Natulala siya at hindi nakapagsalita. Patawarin mo ako, Apo. Patawarin mo ako dahil sinubukan kong kontrolin at pangunahan ng buhay mo. I'm sorry for forcing you to be my successor. I'm sorry for ruining your relationship. I'm sorry for insulting your profession. I thought I knew what was the best for you, but clearly I was wrong. You are my first grandson, Apo. Ako nagpalaki sa'yo. Wala akong ibang ginusto kundi ang sumunod ka sa yapak ko. Pero sa pagnanais kong masunod ang mga plano ko para sa'yo, hindi ko nakita ang bagay na totoong nagpapasaya sa'yo. I'm so sorry, Iho. Huminto ang matanda para punasan ang luhang nakatakas sa mga mata. I hope you can forgive me, Apo. From now on, I promise to support you in everything. Kung talagang masaya ka sa trabaho mo bilang isang piloto, susuportahan kita ng buong puso. Hindi ako makikialam sa lahat ng gagawin at desisyon mo sa buhay, lalo na pagdating sa babaeng mahal mo. Naluluhang nilapitan ni Santi ang abuelo. Thank you, Lolo. I'm sorry too for leaving you. I'm sorry for leaving you to follow my dreams. I'm sorry for not talking to you for years. I'm sorry if I let my pride get the best of me. You don't have to apologize, Iho. But can you give this old man a hug? Bago pa bumagsak ang luha ni Santi ay niyakap na niya ang abuelo. Marami man itong pagkukulang at pagkakamali ay hindi natabunan ang pagmamahal niya sa matanda. I missed you, Santi, Apo. I missed you too, Lolo. Thank you for coming here. Nang maghiwalay sila ng abuelo ay iginala niya ang mga mata sa apartment. Teka, paano nga pala kayo nakapasok sa apartment ko? Your girlfriend, Iho. Siya ang nagpapasok sa akin. Sagot ng abuelo. Where is Thea? Muli niyang inilibot ang tingin sa apartment. Tumikhim ang pinsang si Miguel na nakatayo malapit sa pinto ng silid niya. Umalis siya pagdating ko, Santi. She asked me to give this to you. Sabi niya, puntahan mo na lang siya kapag sigurado ka na sa kanya. Inabot sa kanya ng pinsan ng engagement ring na ibinigay niya kay Thea. Nalaglag ang puso ni Santi nang hawakan ng singsing. I think she got upset and jealous, Apo. Nasabi ko sa kanya na ang dating nobyo mo ang dahilan ng pagpunta mo dito sa Maynila. Singit naman ng abuelo. Napasinghap si Santi. That's not true, Lolo. Walang kinalaman ang nangyari sa amin ni Katarina sa pag-alis ko. I left solely because I didn't want to work in the company and I wanted to pursue my dreams. Namilog ang mga mata ng matanda. Oh, I'm sorry, Apo. Ang mabuti pa'y habulin mo ang nobyo mo. Ayokong dahil sa akin ay masira na naman ang relasyon mo. Hindi yan mangyayari, Lolo. Walang makakapaghiwalay sa amin ni Thea. Siya na babaeng pakakasalan ko. Sigurado na ako sa kanya. Sagot niya bago iwan ang mga ito. Samantala, mapait na nakatingin si Thea sa pusang katabi niya. Kasama niya ito sa parke na malapit sa apartment ni Santi. Pag-alis niya sa apartment ng nobyo ay nagulat siya nang makita na nasa backseat ang pusa. Marahil ay hindi niya napansin kanina na nakapasok ito ng kotse niya. Kaya sa halip na umuwi ng kondo niya, ay huminto siya sa parking yon. Answer me, Kitty. Totoo ba na ipinangalan ka ng daddy mo kay Katy Perry? O baka naman dun kanya pinangalan sa ex niya? Tanong niya sa pusa. Isang ngiyawang isinagot ni Kitty. Pagkatapos ay bigla na lamang itong tumakbo. Napilitan siyang tumayo para habulin to. Kitty, saan ka pupunta? Natigilan si Thea nang makita ang dahilan ng pagtakbo ng pusa. Nakatayo si Santi malapit sa sasakyan niya. Sa halip na pansinin ang pusa na nasa harap nito, ay tinawid nito ang distansya nila. Santi, anong ginagawa mo rito?
Mahinang tanong niya. I'm looking for you, baby. Nakita ko nandito ang kotse mo. Tila piniga ang puso niya nang makita ang pag-aalala sa mukha nito. Yung lolo mo, nasa apartment mo. I know. We've already talked. Good. Masaya ako na nagkaayos na kayo ng lolo mo. Inilahad nito ang nakakuyom na kamay. Naroon ang singsing na iniwan niya sa lalaking nagpakilalang pinsan nito. Why did you leave your ring, Thea? Bakit sinabi mo sa pinsan ko na hanapin kita kapag sigurado na ako sa'yo? Baby, the moment I told you I love you, I was already sure you were the woman I want to spend the rest of my life with. Kaya paano kung hindi naging sigurado sa'yo, ha? Namuo ang luha sa mga mata niya nang salubungin ang tingin nito. Dahil hindi mo sinabi sa akin ang totoong nangyari sa inyo ng ex-girlfriend mo. Hindi mo sinabi na siya pala ang dahilan kung bakit umalis ka ng Cebu. Masuyong umiling si Santi. It's not true. Mali ang sinabi sa'yo ni Lolo. Mali siya ng akala. Walang kinalaman si Katarina sa pag-alis ko ng Cebu. Umalis ako dahil ayoko magtrabaho sa kumpanya ni Lolo at dahil gusto kong sundin ang pangarap kong maging isang piloto. Hindi na kami nagkakausap ni Lolo bago ako umalis ng Cebu. Kaya inakala niya tungkol kay Katarina ang pag-alis ko. But it has nothing to do with Katarina. I was already over her when I left for Manila. Hindi mo siya babalikan kung sakaling bumalik siya sa'yo? Bakit ako babalik sa kanya kung ikaw ang mahal ko? Masuyong sagot nito kasabay ng paghawak sa pisngi niya. Nakita kami sa airport kanina ni Katarina. It was the first time I saw her after we broke up. Humingi siya ng tawad sa akin sa ginawa niyang pakikipaghiwalay noon. Sinabi niyang mahal niya pa rin ako. I told her I'm already in love and engaged to someone else. To the woman who is meant for me. You have nothing to be jealous of, baby. Nakaraan ko lang si Katarina. What I feel for her is nothing compared to what I feel for you. I loved her before, but not enough to fight for her. Nung nalaman ko ang ginawa ni Lolo, pwede ko siyang sundan sa ibang bansa, pero hindi ko ginawa. Because deep inside, I know she's not the one for me. Pero nung dumating ka sa buhay ko, Thea, sigurado agad ako na ikaw ang babaeng para sa akin. At alam kong handa akong ipaglaban ka kahit kanino. Kahit saan, at sa kahit na anong pagsubok na hahadlang sa atin. Hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Hindi na napigilan pa ni Thea ang pagpatak ng mga luha. I'm sorry, Santi. I'm sorry kung isinoli ko ang singsing mo. I'm sorry kung nagpadala ako sa selos at inseguridad. Puno ng ingat na pinalis nito ang luha ng dalaga. It's okay, baby. I'm sorry for making you jealous. I'm sorry for not making things clear with you. Para sa akin, hindi na importante ang nakaraan ko sa ibang babae. Kaya hindi ko sinabi sa iyo ang buong detalye ng paghihiwalay namin ni Katarina. Pero hindi ko alam na dahil doon, masasaktan kita. I'm sorry, baby. Now that I've learned from my mistake, I promise you that from now on, I'll tell you everything about me. No matter how small and unimportant it is, I will share it to you. Masuyo siyang tumango. And I will do the same, baby. I love you, Santiago Alonzo Jimenez. And I love you so much more, Thea Liz Olivares. Ginahig makaayo ko nimo. Sagot nito. Inilabas nito ang isang bagong singsing bago lumuhod sa harap niya. Will you marry me, baby? I will, Santi. Walang pag-aalinlang ang sagot niya. Pagkatapos nitong isuot sa kanya ang singsing ay sinakop nito ang mga labi niya. Napilitan lang siyang maghiwalay na mag-ingay si Katie. Sabay silang bumaling sa pusa na nakatingin sa kanila ni Santi. Teka, Santi, si Katie hindi mo naman ipinangalan kay Katarina, di ba? Tanong niya. No, baby. My cat is really named after Katy Perry. Never once did I call Katarina Katie. Rina ang palayaw niya. Ngumuso siya bago ngumiti sa lalaking minamahal. Don't worry, hindi ako nagsiselos. Nilinaw ko lang. Good. Masuyong sagot nito bago muling hinawakan ang mukha niya. Dahil kahit buksan mo ang puso ko, ikaw lang ang tanging laman nito, Thea. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Ikaw lang ang mamahalin ko buong buhay ko. I love you so much, my future Mrs. Jimenez. I love you so much too, Mr. Jimenez. Sambit niya bago sila muling nagsalo sa isang halik. Pagdating ng mga magulang ni Thea sa Maynila ay namanhikan na si Santi kasama ang abuelo nito. Pagkatapos ay dinala siya ni Santi sa Cebu para makilala ang mga kamag-anak nito roon. Ilang buwan ang nakalipas ay ginanap ang kasal ni Thea at Santi.
2 beses naganap ang pag-iisang dibdib nila. Una sa Sanctuario de San Antonio sa Maynila at ikalawa sa Cebu Metropolitan Cathedral sa Cebu. Pareho yung dinaluhan ng mga Vallejo at pamilya ni Santi, gayon din ang pusa nitong si Katie. Naging maligaya ang pagsasama ng mag-asawang Thea Liz at Santiago kasama ng kanilang 3 anak at 5 pusa. Natutunan din nila na sa bawat bagay na nawawala sa buhay, may darating na mas higit at mas maganda. At hindi sukatan ng halaga o saya ang tagal ng pagkakakilala. Ang mahalaga ay ang tunay na pagmamahalan, pagkakaintindihan, at mga sandaling pinagsaluhan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.